Noong una, napansin lang ni Lydia ang pagbabago dahil sa tasa ng kape, 11 taon na silang kasal ni Andres. At sa loob ng 11 taon na iyon, pare-pareho ang maliliit na gawi sa bahay nila sa Quezon City hindi dahil romantiko ang pagsasama nila, kundi dahil mas madaling mabuhay kapag alam mo ang kilos ng isa't isa, kahit hindi mo na siya tinatanong. Si Andres ang tipo ng lalaking hindi kailangang magsabi ng marami para maipaalam ang gusto niya. 2 kutsaritang asukal sa kape sa umaga, walang asukal sa hapon, itlog na medyo malasado, pandesal na bahagyang pinainit lang, hindi toasted ng todo. Si Lydia naman ang tipo ng babaeng hindi na kailangang magtanong dahil natutuhan na niyang hulaan ang katahimikan ng asawa. Kaya ng isang Lunes ng umaga, makita niyang hindi ginalaw ni Andres ang tasa at sa halip ay tiningnan lang iyon na parang may naaalala siyang hindi magandang lasa, may kung anong bahagyang kumislot sa loob niya. Mamaya na lang, sabi nito, hawak na ang susi ng kotse kahit hindi pa siya lumalabas, hindi iyon pagtanggi sa kape lang. Parang pag-urong ng kamay mula sa isang bagay na dati namang kanya. Ang maliit na pangyayaring iyon ay kayang lampasan ng kahit sinong asawa kung abala ang isip at marami ang labada, pero si Lydia ay matagal nang sanay umasa sa maliliit na senyas dahil sa bahay nilang hindi naman uso ang malalaking usapan. Nang gabing iyon, napansin niyang nagdala si Andres ng telepono sa banyo. Hindi ito bago, sabi niya sa sarili, sapagkat halos lahat naman ngayon ay ganoon. Ngunit si Andres ay hindi halos lahat. Sa haba ng pagsasama nila, kabisado niya ang mga ugaling hindi kailanman inamin ng asawa. Ayaw nitong naiistorbo kapag naliligo. Hindi nito kayang magbasa ng mensahe habang nagsasabon. At mas pinipili nitong ilapag ang telepono kung saan-saan na para bang hindi mahalaga, ng sumunod na araw at ng sumunod pa. Ganoon uli. Tapos may bago ring pabango sa kuwelyo ng polo niya, hindi amoy babae, hindi rin amoy sikreto, kundi amoy taong biglang nagkaroon ng pakialam kung paano siya maaalala pagkalipas ng elevator, ng hallway, ng aircon sa opisina. May meeting ba kayo sa client? Tanong ni Lydia habang inaayos ang baunan ng anak nilang si Ino, na 10 taong gulang at madalas nakikinig kahit kunwari abala sa cartoons. Oo, sagot ni Andres, hindi nakatingin. Walang mali sa sagot. Wala ring mali sa paraan ng pagsabi, pero sa mga tahimik na bahay, ang wala namang mali ay minsan hindi kapayapaan kundi tabing lang sa isang bagay na hindi pa handang pangalanan. Hindi naman kasal ang pinapangarap ni Lydia noon kay Andres. Hindi rin siya ang unang lalaking minahal niya, at sa palagay niya'y hindi rin siya ang unang babaeng pinangarap nito. Nagkakilala sila sa isang binyag sa Bulacan, inasikaso ng mga tiyahin na parang proyekto ang pagpapakilala. Matalino si Andres, maayos magsalita, matatag ang trabaho sa construction firm ng tiyuhin, at higit sa lahat, tahimik isang katangiang noon ay inisip ni Lydia na maaaring tawaging disente. Sa edad na 28, pagkatapos ng ilang taong umuuwi sa bahay ng ina, na laging may pahaging tungkol sa mga kasabay niyang nag-asawa na, napagod din siyang maghintay ng pag-ibig na hindi sigurado kung darating. Naging magaan si Andres sa paraang hindi nakakakilig pero nakakapagpahinga. Sa panahong iyon, sapat na yata ang isang lalaking hindi marunong manuyo pero marunong dumating sa tamang oras at magbayad ng pagkain nang hindi kinukwenta kung ilan ang inorder ng babae. Hanggang sa nagpakasal sila, naging asawa sila nang hindi masyadong dumaan sa masalimuot na lambingan. Noong una, inisip ni Lydia na dumarating ang pagmamahal sa pagdaan ng panahon, na may mga uri ng pag-ibig na hindi maingay at hindi kailangang alagaan araw-araw dahil kusa iyong tumitibay sa pag-uulit ng mga gawain. Pagpila sa Meralco, paghati sa budget, paghanap ng mas murang gatas, paghatid sa bata sa school, pagpili ng kurtinang hindi madaling marumihan. Ngunit may mga bagay na hindi lumalalim kahit paulit-ulit mong gawin, minsan, mas lalong numinipis. Sa loob ng mga taon, natutuhan niyang ang pagiging responsable ni Andres ay hindi ibig sabihing marunong itong magmahal sa paraang kailangan niya. Hindi ito masama, hindi rin marahas, hindi rin babaero sa pagkakakilala ng mga tao. Ang totoong problema ay mas mahirap ipaliwanag, marunong itong manatili pero hindi marunong lumapit. Binibigay nito ang kailangan tuition ni Ino, pang-grocery, pambayad sa kuryente, pagpapagawa ng sirang kisame pero bihirang ibigay ang bagay na hindi mo naman pwedeng ilista sa budget planner. Gaya ng matamang pakikinig, kusang pagtanong, o kahit simpleng pagtinging parang may halaga ang nararamdaman mo bago ka pa magsalita. Minsan iniisip ni Lydia na baka siya rin ang may kasalanan kung bakit naging ganito sila, dahil noong mga unang taon ng kasal, siya mismo ang nagsanay sa sarili na huwag masyadong humingi.
Tuwing nasasaktan siya sa kawalan ng pakialam ni Andres, inuuna niyang ayusin ang sarili bago pa iyon mapansin ng lalaki. Tuwing malulungkot siya, maglilinis siya ng kusina, magbubuklat ng lumang resibo, magtitiklop ng tuwalya. Sa bahay nila, ang emosyon ay parang ulan sa hapon. Naririyan, naririnig. Pero wala namang nag-uusap tungkol doon dahil alam ding titigil din maya-maya. Kaya noong mapansin niyang mas madalas nang ngumiti si Andres sa telepono kaysa sa kanilang hapagkainan, hindi agad selos ang unang naramdaman niya. Mas nakakainsulto pa nga yata ang naramdaman niya kaysa selos, para kasing doon sa simpleng pagbuka ng labi, sa sandaling pagtaas ng kilay, may bersyon si Andres na hindi niya kailanman naranasan bilang asawa. At hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman na may ibang taong nakakakita sa bahaging iyon, o ang mapagtantong posibleng matagal na iyong wala sa kanya kahit wala pang ibang tao. Hindi niya gustong maging mapaghinala. Lalong ayaw niyang maging katawa-tawa. Sa pamilya nilang mga babae, maraming kwento ng mga tiyahing naging mapanuyo sa sariling duda, naghahalungkat ng bag, nagbabasa ng text, tumatawag sa opisina ng asawa, hanggang sa sila na mismo ang napagod at napahiya sa sarili bago pa man napatunayang may kasalanan ang lalaki. Lumaki si Lydia sa ganong mga babala. Kapag wala ka pang hawak na katotohanan, huwag kang gagawa ng eksena, laging sabi ng nanay niya noon, na para bang ang pinakamasamang mangyari sa isang babae ay hindi ang lokohin kundi ang magmukhang desperadang niloko. Kaya pinili niyang magmasid, mas maingat niyang tinitingnan ang mga oras ng pag-uwi ni Andres. Ang tono ng boses nito kapag may tumatawag, ang mga dahilan ng pag-overtime na dati namang hindi nito kailangang ipaliwanag. Sa ikatlong linggo ng maliliit na pagbabagong iyon, dumating ang pangalan. Hindi pa niya ito nakikita sa screen. Narinig lang niya mula sa bibig ni Marites. Kapitbahay nilang may ugaling magkwento ng parang walang sinasabi, pero laging may iniiwang tinik. Nagkasabay sila sa tindahan ng bigas sa kanto habang hinihintay ang sukli. Si Andres ba nasa Ortigas pa ring opisina? Tanong ni Marites, nakatingin sa labas ngunit halatang siya ang paksa. Oo, sagot ni Lydia. Bakit? Wala lang. Nakita ko kasi noong isang araw sa may coffee shop sa baba ng One Summit. Parang may kamiting siyang babae, akala ko office mate lang, pero parang pamilyar, maganda pa rin, yung ano ba pangalan nun? Si Celeste. Hindi agad gumalaw ang mukha ni Lydia, at ipinagpasisalamat niya iyon. Sinong Celeste? Aniya. Hinayaang parang ordinaryong curiosity lang. Nagkibit balikat si Marites, pero sa mga tsismosang sanay sa epekto ng tamang pahinto, ramdam mong alam nila ang bigat ng ibinabagsak nila. Yung taga Malolos yata, naging ex yata ni Andres noon bago pa kayo, pinsan ng hipag ko nagkwento. Baka hindi naman yun, marami namang kamukha. Pag-uwi ni Lydia, kinuskos niya ang kawali ng mas madiin kaysa kailangan. Hindi galit ang pakiramdam, mas kahawig iyon ng biglang paglabo ng salamin, si Celeste. Narinig na niya ang pangalang iyon noon, pero hindi direkta kay Andres. Sa isang inuman sa kasal ng pinsan nito, may nabanggit ang ate ni Andres habang natatawa, buti na lang hindi na bumalik si Celeste noon, kundi mas komplikado. Nang tanungin niya si Andres kung sino iyon, sagot lang nito, wala, naging girlfriend ko sa college, walang pagsasalaysay, walang kwento, walang linaw kung paano nagsimula o natapos. Hindi rin siya nagtanong pa noon. May mga asawa kasing maagang natutong umiwas sa mga pangalang walang saysay kung nakaraan na. Ngunit ang mga pangalang hindi mo inuusisa ay hindi naman ibig sabihing tunay nang nawawala. Minsan, matiyaga lang silang naghihintay sa gilid ng isip hanggang isang araw ay biglang may magbanggit at babalik silang may kasamang anyo, amoy ng coffee shop, at imahe ng ngiting hindi mo natanggap sa sarili mong hapag. Gabing iyon, pinagmasdan niya si Andres habang kumakain ng sinigang. Ganoon pa rin naman ang paraan nito ng pagmuya, ang bahagyang pag-angat ng balikat kapag mainit ang sabaw, ang pagkupas ng noo sa dulo ng pagod. Hindi naman nagkaroon ng kapangyarihan si Celeste para baguhin ang lahat sa isang iglap. At marahil iyon ang lalong nakakalito kay Lydia, na posible palang may nagbabago kahit hindi halata sa labas. May nakasalubong akong si Marites kanina, sabi niya. Pinipigilan ang sarili na huwag masyadong maingat dahil minsan ang sobrang pag-iingat ay mas halata pa. Ah, sagot ni Andres. Sabi niya nakita ka raw niya sa coffee shop malapit sa office. May ka-meeting ka. Hindi niya inilapag ang kutsara, ayaw niyang gawing dramatic ang tanong. Oo, may kausap lang sa proposal. Babae raw. Tumingin sa kanya si Andres, saglit lang. Oo. Kilala ko ba? Isang segundo. Dalawa. Hindi mahaba.
Pero sapat para maramdaman ni Lydia ang bigat ng desisyong pumapasok at lumalabas sa isip ng asawa. Hindi, iyon lang. At doon unang nagising ng buo ang selos niya, hindi dahil sigurado na siyang may pagtataksil, kundi dahil naranasan niyang hindi siya pinili sa isang pagkakataong napakadali sanang maging tapat. Maaaring totoo namang hindi niya kilala si Celeste, dahil wala naman silang pagkakausap kailanman. Pero alam nilang dalawa na hindi ang literal na pagkakakilala ang itinatanong niya. Ang hinahanap niya ay ang pagkakataong sabihin ni Andres, "Oo, siya iyon, nagkataon lang, huwag kang mag-alala," o kahit anumang bersyon ng katotohanang kayang buhatin ng isang asawa. Pero pinili ng lalaki ang salitang kayang umiwas ng hindi tahasang nagsisinungaling, at sa mga taong sanay ng mabuhay sa pagitan ng kulang at sapat, ang ganoong mga salita ang pinakamatagal sumugat. Nang makatulog si Ino, si Lydia ay nagwalis ng sala, kahit malinis na. May isang laruan sa ilalim ng sofa na ilang beses na niyang nakitang naroroon, pero hindi pinapansin. Gabing iyon, pinulot niya, pinunasan, ibinalik sa kahon. Gusto niyang may maitama sa paligid niya dahil may kung anong lumilihis sa loob niya na wala pa siyang maitutuwid. Hindi niya alam kung mas gusto ba niyang aminin ni Andres ang buong bagay o sabihin nitong wala lang talaga iyon. Ang totoo, pareho siyang takot. Kapag umamin ito na nakikipagkita nga sa dating kasintahan, kailangan niyang harapin ang posibilidad na may bahagi ng buhay ng asawa niyang hindi niya kayang tapatan. Kapag naman itinanggi nito, at siya'y magkamali, siya ang magiging babaeng naghinala sa wala. Kaya pinili muna niyang huwag makipag-away. Kinabukasan, ginising niya si Ino ng mas maaga kaysa dati, pinakain, hinatid sa school service, at saka bumalik sa bahay na mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga tahimik na bahay sa umaga ay kakaiba, parang binabalik sa'yo ang lahat ng hindi mo gustong isipin. Hinugasan niya ang mga plato, nagbukas ng bintana, pinagsalikop ang mga damit sa sampayan, ngunit sa bawat simpleng gawain, ay may isang pangungusap na paulit-ulit, bakit hindi niya sinabi. Hindi naman, bakit may babae, dahil hindi pa niya alam kung may ganoon ng klase ng babae. Hindi pa, bakit niya ako niloloko, dahil wala pa siyang hawak na sapat para tawaging panloloko. Ang tanong ay mas payak at marahil mas masakit, bakit hindi niya ako kayang tratuhin na parang karapat-dapat akong makaalam? Sa hapon, tumawag ang kapatid niyang si Mercy mula sa Valenzuela. Si Mercy ang mas bata sa kanila, pero laging parang mas matanda kung magsalita, dahil siya iyong uri ng babaeng sanay mawalan, at kaya ring pagtawanan ang sariling malas. "Ate, may PTA ba bukas?" Nagtanong si Mama, bungad nito. Nag-usap sila tungkol sa school project ni Ino, tungkol sa maintenance ni Mama, tungkol sa presyo ng manok sa palengke. Halos sabihin na ni Lydia ang tungkol kay Andres at sa babaeng nakita ni Marites. Nasa dulo na ng dila niya ang pangalang Celeste. Pero pinigilan niya, kapag may pinangalanan ka kasi, mas totoo. At may kakaiba ring hiya sa pag-amin na nagsisimula kang madurog dahil sa isang pangyayaring hindi mo pa nga ganap na nahuhuli. Sa huli, pagod yata ako, lang ang nasabi niya. "Magpahinga ka," sagot ni Mercy. "Baka naipon lang." Naipon lang. Ganoon kadalas ipaliwanag ng mga babae ang sarili nilang kutob para manatiling maayos ang mundo sa paligid. Pag-uwi ni Andres kinagabihan, may dalang ensaymada mula sa bakery na hindi naman niya dinadaanan pa uwi. Maliit na bagay na naman. Dati, kapag nag-uuwi ito ng paborito niyang tinapay, nakakaramdam si Lydia ng uri ng pasasalamat na halos kahawig ng lambing. Pero ngayon, parang suhol ang dating. At agad din siyang kinilabutan sa sarili, dahil baka naman hindi lahat ng kabutihan ay may kapalit, baka naman pagod lang talaga ang asawa, at may nadaanan. Ngunit ang isip na nagsimula ng magbawas ng tiwala ay hindi madaling utusan pabalik sa dati. "Binili ko na rin ng cheese roll si Ino," sabi ni Andres habang inilalapag ang paper bag. "Salamat," tugon ni Lydia. "Napadaan ka. May dinaanan lang sa may Emerald. Yung proposal." "Oo." Hindi niya alam kung alin ang mas nakakapagod, ang diretsyong pag-uusap na tila walang laman o ang sariling utak niyang lagi nang naghahanap ng kulang sa bawat sagot. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa iisang kama na may pagitan na halos 1.5 oras, narinig niyang pumasok ang mensahe sa telepono ni Andres. Hindi naman iyon isang lihim na tunog, ordinaryong ping lang sa gitna ng aircon at tahol ng aso sa labas. Ngunit naramdaman niyang nag-iba ang paghinga ng asawa. Hindi agad nito kinuha. Ilang segundo muna, saka dahan-dahang inabot sa side table. Hindi ito bumangon, hindi rin ito tinapatan ng liwanag ang screen sa mukha. Isang sanay na galaw, tipid, halos magalang sa dilim. Sa harap ng ganitong kaliit na pagtataksil,
Kung pagtataksil nga natukso si Lydia na tumagilid at silipin, pero hindi niya ginawa, mas natatakot yata siyang makakita kaysa manatiling walang ebidensya. Dahil sa mga babaeng kagaya niya, ang katotohanan ay hindi simpleng kalayaan. Minsan ito ang umpisa ng obligasyong gumawa ng desisyon, at hindi pa siya handa sa desisyong iyon. Ilang araw pa ang lumipas na parang mas maikli ang umaga at mas mahaba ang gabi. Napansin niya ring mas maayos nang magsuot si Andres, kahit simpleng martes lang. Nagpalit ito ng lumang sinturon, nagpahaba ng konti ng oras sa harap ng salamin, at minsan ay nag-ahit ng mas maingat na para bang may sinumang mapapansin ang kaibhan. Si Lydia, sa kabilang banda, ay biglang naging mapanuri sa sariling katawan sa paraan na hindi niya gusto. Sa salamin ng banyo, nakita niya ang pagkapudpod ng balat sa kamay kakahugas, ang bahagyang paglawit ng damit sa baywang, ang buhok niyang madalas nakatali na lang dahil mas praktikal. Hindi naman siya pinabayaan ni Andres, ni minsan ay hindi siya pinagsabihang mag-ayos, ngunit sa mga kasal na mabagal mamatay, hindi kailangang may magsabing hindi ka na sapat para maramdaman mong may isang bersyon ng pagkababae mo na naiwan na sa kusina, sa laundry area, sa listahan ng mga bayarin. At kinasusuklaman niya ang sarili sa ganoong pag-iisip dahil para bang automatiko niyang ibinababa ang halaga niya sa tuwing may ibang babaeng pumapasok sa eksena, kahit wala pa naman talagang malinaw. Sabado nang imbitahan si Andres sa isang maliit na reunion ng college friends sa Marikina. Madalang itong sumama sa mga ganoon, kaya nagtaka si Lydia nang magbihis ito nang hindi kailangang paalalahanan. Sino-sino pupunta? Tanong niya habang pinupunasan ang mesa. Sila Paolo. Si Mina. Ewan ko sa iba. Sasama ba kami ni Ino? Huwag na. Gabi na ring matatapos. Boring lang. Simple lang dapat iyon, totoo rin marahil. Pero nang sabihin nitong boring lang, nang hindi man lang kunwari inaanyayahan sila, nakaramdam si Lydia ng manipis na hiwa ng insulto. Para siyang gamit sa bahay na hindi naman dapat dalhin sa ganitong lakad. Nang makaalis si Andres, hindi siya mapakali. Pinatulog niya si Ino ng mas maaga sa kwarto ng lola nitong kapitbahay na malapit nilang kamag-anak, dahilan niya ay para may kalaro at para makapanood ng movie. Pagkatapos, umupo siya sa sala at pinakiramdaman ang oras. Alas 10, alas 11. Wala namang obligasyong umuwi ng maaga si Andres, pero bihira itong gabihin ng walang update. Noong magdos na at hindi pa rin dumarating, tinawagan niya, hindi sumagot. Sa ikatlong tawag, pinatay niya rin agad bago magring ng matagal, na parang gusto niyang mabawi ang anumang maipapakitang pangangailangan. Bandang alas 12:30 nang umuwi si Andres. Hindi lasing, hindi rin halatang pagod. May kakaibang linaw pa nga sa mukha na mas lalong ikinainis ni Lydia. Tulog na si Ino, tanong nito, naghuhubad ng sapatos. Sa kabila na tulog. Bakit? Nanood ng movie. Ah. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, nakasandal sa upuan. Masaya? Okay lang. Sinong mga nandoon? Sabi ko nga sina Paolo, si Mina, si Celeste. Sa wakas, napatingin ng diretsyo si Andres. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsasama nila, may ilang sandaling ganito, mga sandaling nabubunyag na hindi pala katahimikan ang pundasyon nila, kundi pag-iwas. Hindi sumigaw si Lydia, hindi rin siya umiyak. Gusto man niyang manginig, pinigilan niya. Nandoon ba siya? Ulit niya. Oo. Sagot ni Andres pagkatapos ng ilang segundo. Bakit hindi mo sinabi? Hindi naman mahalaga, hindi ba? Lydia, reunion lang yon. Alam ko, hindi ko naman sinabing hindi, so anong problema? Ang tanong na iyon, sa pagkakasabi nito, ang lalo niyang kinagalit, hindi dahil bastos, kundi dahil para bang may karapatan pa siyang magpanggap na wala siyang dahilan. Ikaw ang nagsabing hindi ko kilala, sabi niya, ikaw ang hindi nagsasabi ng buo. Anong gusto mong sabihin ko? Na nandoon siya. Andoon nga. Bakit parang hirap na hirap kang maging diretsyo? Hindi ako hirap. Ayoko lang ng gulo sa wala. Gusto sana niyang sabihin na ang gulo sa wala ay kadalasang tawag ng mga lalaking ayaw managot sa epekto ng ginagawa nila. Pero hindi niya sinabi, sa halip, ako ba yung wala? Napansin niyang kumunot ang noo ni Andres, tila pagod na pagod sa usapang hindi niya inaasikaso. Hindi ko sinabi yan, hindi mo kailangang sabihin. Tumahimik sila. Mula sa kusina, naririnig ang mahinang tulo mula sa gripo na ilang beses na nilang pinaplanong ipaayos, napakaliit na tunog, ngunit ng sandaling iyon, parang iyon lang ang gumagalaw sa buong bahay. May nangyayari ba sa inyo? Tanong ni Lydia, mahinang mahina. Mas mahirap pala talagang sabihin ang mga tanong na maaaring sumira ng buhay mo kaysa sa iniisip mo kapag nasa isip mo lang ang eksena.
Tumingin si Andres sa kanya na para bang may bahagi ng sagot na gusto nitong panatilihin sa loob. Wala. Sabi nito sa wakas, nagkikita kayo, minsan, may project, at hindi mo naisip sabihin sa akin. Kailangan ba lahat sabihin? Hindi niya agad nasagot. Hindi dahil wala siyang sagot kundi dahil ang totoo. Iyon din ang tanong na unti-unting bumiyak sa kanya. Kailangan ba lahat sabihin? Hindi nga ba? Hindi naman niya inaasahan ang bawat detalye ng araw ni Andres. Hindi rin siya ang asawang laging nag-iinteroga. Ngunit sa isang kasal, saan ba nagsisimula ang karapatan? Sa oras, sa katawan, sa pangalan. Sa katotohanang ang isang dating minahal mo ay naroon na uli at hindi mo man lang binalak ipaalam dahil mas madali para sayo ang umiwas kaysa magpaliwanag. Hindi lahat, sagot niya, at nang sabihin niya iyon ay sa kanya lamang naintindihan ang tunay niyang hinahanap. Pero yung mga bagay na kayang magpalayo sa atin, oo. Saglit na nag-iba ang mukha ni Andres, parang may narinig itong mas totoo kaysa gusto niya, ngunit agad din iyong nawala. Wala namang lumalayo. Hindi niya alam kung nainsulto siya o nalungkot, sapagkat kung hindi pa pala lumalayo sa paningin ni Andres ang pagitan nila, ganoon na siguro katagal nitong hindi sinusukat ang distansya ng mga bagay. Hindi na humaba ang usapan. Pumasok si Andres sa kwarto, nagbihis, humiga. Hindi rin sumunod agad si Lydia, umupo muna siya sa dilim ng sala. Hawak ang gilid ng mesa. Walang malinaw na pagtataksil na nahuli, walang lipstick sa kuwelyo, walang mensaheng nabasa, walang pag-amin. At gayon pa man, parang may nasira nang hindi na niya maibabalik sa dating hugis. Marahil dahil mas madaling makipaglaban sa kasalanang may pangalan, mas mahirap harapin ang malamig na pagtangging kilalanin ang bigat ng pinagdadaanan mo. Kinabukasan, nagsimba silang tatlo sa maliit na chapel na malapit sa subdivision. Habang nakaluhod, pinilit ni Lydia na makinig sa homilya tungkol sa pagtitiis, pero ang pumapasok sa isip niya ay hindi banal. Tinitingnan niya ang mag-asawang nasa unahan nila. Matandang babae at lalaking bahagyang kuba, at naisip niyang hindi mo naman makikita sa likod ng mga tao kung ilang beses na silang nagsinungaling sa isa't isa para lang maitawid ang dekada. Pag-uwi nila, nagluto siya ng adobo at tinulungan si Ino sa assignment. Nagbiro pa siya sa anak ng maling-mali ang spelling nito sa because, at natawa naman ang bata. Ang pinakakakaiba sa mga panahong gumuho ang tiwala ay hindi ang pagiging dramatic ng paligid, kundi ang katotohanang tuloy pa rin ang lahat. Kailangan pa ring magluto, kailangan pa ring magsampay, kailangan pa ring lagyan ng pirma ang school form. At sa gitna ng ganoong ordinaryong pag-andar, lalo mong nararamdaman ang sariling wasak dahil walang anumang bagay sa labas ang handang tumigil para sa sakit mo. Lumipas ang isa pang linggo, hindi na nila binalikan ni Andres ang usapan. Naging maingat ito sa paraang hindi niya alam kung paggalang ba o pagkukubli. Umuuwi pa rin sa oras, nagdadala pa minsan ng prutas, nagtatanong kay Ino tungkol sa exam. Sa ibang mata, marahil iisipin ng sino man na maayos silang pamilya, ngunit si Lydia ay naging mas sensitibo sa mga puwang. Kapag tumatahimik si Andres matapos tumunog ang telepono, may kumakapit na kaba sa dibdib niya. Kapag nagbibihis ito ng mas maayos kaysa kailangan, may kaunting pait sa lalamunan niya. Isang Miyerkules ng hapon, nagpunta siya sa Ortigas para magdala ng resibong kailangan sa HMO ni Ino, na si Andres ang dapat mag-submit pero nakalimutan. Hindi siya ang tipong sumusugod sa opisina ng asawa. Sa katunayan, unang beses niya lang pupunta roon matapos ang ilang taon. Mismong si Andres ang nagsabing iwan na lang sa lobby kung sakaling mapadaan. Hindi niya sinabing pupunta siya ng eksakto. Sinabi lang niyang, baka, dahil ayaw niyang magmukhang sinasadya. Sa lobby pa lang, ramdam na niya ang lamig ng gusali. Ang pabango at kape at pagmamadali ng mga taong hindi magkakakilala, pero pare-parehong may dalang ID sa leeg. Habang hinihintay niyang bumaba ang messenger ng opisina nila Andres para kunin ang envelope, napatingin siya sa cafe, sa may gilid ng building, at naroon sila. Hindi magkahawak kamay, hindi rin magkalapit ng ikakagulat ng mundo. Magkatapat lang sa maliit na mesa, may dalawang baso ng iced coffee sa gitna. Si Andres nakaupo sa posisyong pamilyar sa kanya, dahil iyon ang postura nitong ginagamit kapag tunay na nakikinig bahagyang yuko, isang siko sa mesa, mata na buo ang atensyon. Ang babae sa tapat ay hindi kasing ganda ng mga imaheng kinatatakutan ni Lydia sa loob ng mga gabing walang tulog. Mas simple, mahaba ang buhok pero nakapusod ng mababa, maputla ang lipstick, may suot na blouse na hindi naman mamahalin. Ngunit may isang bagay sa mukha nito na agad na ikinabigat ng dibdib ni Lydia. Kampante ito, hindi kampante na arogante, kundi kampanteng parang matagal nang alam ang bersyon ni Andres na kaharap niya.
At si Andres iyon ang totoong tumama ay hindi mukhang lalaking napilitang makipagkita para sa project. Mukha itong magaan. Hindi siya tumatawa ng malakas, hindi niya kailangang gawin iyon. May kakaibang paglambot sa mukha niya, iyong uri ng paglambot na dati hinihintay ni Lydia sa mga gabing sinusubukan niyang magsimula ng pag-uusap at laging nauuwi sa pagod. Nakatayo lang siya roon, kalahating natatakpan ng planter, hawak ang envelope na parabang biglang naging katawa-tawa ang dahilan ng pagpunta niya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatingin. Siguro ilang segundo lang. Siguro sapat para makita niyang may sinabi ang babae, at yumuko si Andres ng bahagya, saka ngumiti ng ngiting hindi niya maaalala kung kailan huling napunta sa kanya. Walang hawakan, walang halikan, walang eksenang pang-telenobela, ngunit sa sandaling iyon, naunawaan ni Lydia na ang pinakamasasakit na pagtataksil ay hindi laging nagsisimula sa katawan. Minsan, nagsisimula iyon sa paraan ng pakikinig. Sa paraan ng pag-upo, sa paraan ng paggaan ng mukha mo sa harap ng isang taong hindi mo inuuwian. Humakbang siya paatras bago pa siya makita. Huminga ng mabagal, 1, 2, 3. Umikot siya patungo sa labas ng lobby, lumabas sa init ng hapon na sumalubong sa kanya, na parang napakaliwanag para sa sandaling ganoon. Hindi siya umiyak. Sa gilid ng pedestrian lane, napatingin siya sa mga mga empleyadong nagmamadali, rider na nakahinto, babaeng may hawak na tumbler at tila may sariling iniisip. Napakakaraniwan ng lahat, kaya mas lalo siyang nalungkot. Sa loob ng ilang minuto, marami siyang pwedeng gawin. Sumugod sa cafe at ipakitang nakita niya sila, tawagan si Mercy, mag-message kay Andres at sabihing tapusin na nila kung ano man ito. Umuwi at mag-empake. O kaya'y umuwi at magluto pa rin ng hapunan na parang walang nangyari. Ang pinili niyang gawin ay ang pinakakilala niya, tumahimik muna. Sumakay siya ng UV pauwi, nakaupo sa pinakadulo, hawak ang bag sa kandungan na para bang may mahuhulog kung binitiwan niya. Sa bintana, umatras ang mga gusali, billboards, tulay, at sa bawat pag-uga ng sasakyan, ay mas malinaw niyang nararamdaman ang isang katotohanang matagal na palang nasa loob niya, kahit ayaw niyang tingnan na hindi siya natatakot lang mawalan ng asawa. Natatakot siyang amining baka matagal na siyang nabubuhay, katabi ng lalaking wala na palang bumabalik sa kanya ng buo. Pagdating sa bahay, nandoon na si Ino, gumuguhit sa mesa, at unang tanong ay kung nakabili ba siya ng kartolina para sa project. Nakalimutan ko, sabi ni Lydia, at ngumiti ng kaunti, iyong ngiting sapat para hindi mag-alala ang bata. Nagluto siya ng monggo dahil iyon ang pinakamadaling lutuin kapag ayaw mong mag-isip. Hinugasan niya ang bigas, naggisa ng bawang, sibuyas, kamatis. Ang mga kamay niya ay gumagalaw ayon sa muscle memory. Ngunit may bahagi ng isip niya na bumabalik pa rin sa cafe, sa siko ni Andres sa mesa, sa paraan nitong makinig. Bandang 7:00, umuwi si Andres. Pareho pa rin ang mukha, pareho pa rin ang boses. Traffic, sabi nito habang naghuhubad ng sapatos. Tiningnan siya ni Lydia, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay hindi siya nakaramdam ng pagnanais na punan ang pagitan nila ng anumang mahinahong asal. Hindi rin siya nakipag-away, hindi pa, kumain ka na, sabi lang niya, umupo si Andres sa hapag, sumandok ng monggo, at nagtanong kay Ino tungkol sa project. Sumagot ang bata ng masigla, may kaunting talsik ng sabaw sa mesa. May bahagyang ngiti sa labi ni Andres habang nakikinig sa anak. Napakaganda sana ng eksenang iyon kung hindi pa sariwa sa loob ni Lydia ang larawan ng isa pang mesa. Isa pang pakikinig. Nang magtagpo ang tingin nila ni Andres sa ibabaw ng platito ng tuyo. May kung anong tila gustong itanong ang lalaki, marahil dahil may nabasa itong kakaiba sa katahimikan niya. Ngunit ibinabalang ni Lydia ang mata, at ipinagpatuloy ang pagkain, dahan-dahan, maingat, na para bang kung masyado siyang biglang gagalaw ay may mababasag sa pagitan nilang hindi na niya kayang ipunin pa. Nang gabing iyon, matapos mahugasan ni Lydia ang mga plato at maipunas ang mesa, matagal siyang nakatayo sa kusina na nakapatong ang dalawang palad sa malamig na gilid ng lababo. Pinakikinggan ang mahinang ugong ng refrigerator at ang boses ni Ino mula sa kwarto habang binabasa ang assignment nito sa paraang putol-putol. Para bang normal na normal ang lahat at wala siyang nakita ilang oras ang nakalipas na dapat sanay nagbago ng tunog ng bahay. Alam niyang may sandali ng kailangan niyang magpasya kung magsasalita ba siya o hindi, ngunit ang mismong pangangailangang pumili ang nagpapabigat sa dibdib niya. Kapag nagsalita siya, kailangang pangalanan niya ang nakita. At kapag napangalanan na iyon ay hindi na maibabalik sa dati ang paraan ng pagtingin niya kay Andres, kahit pa may mahanap itong paliwanag na hindi naman tahasang kasinungalingan.
Kapag hindi siya nagsalita, para rin niyang inamin sa sarili na kaya niyang magpatuloy kahit malinaw ng may isang pinto sa pagitan nilang nakabukas sa direksyong hindi siya kasali. Habang pinupunasan niya ang natirang patak ng tubig sa lababo, naramdaman niyang nakatayo si Andres sa likod niya. Hindi ito lumalapit ng lubos, sana ito sa distansyang kayang magpahiwatig ng presensya, nang hindi nag-aalok ng lambing. May problema ba? Tanong nito, hindi malamig, hindi rin tunay na nag-aalala, kundi may timplang gaya ng taong nakakapansin na may mali sa paligid, ngunit umaasang hindi iyon kakailanganing ayusin niya. Wala, sagot ni Lydia nang hindi tumitingin. Narinig niyang huminga ng bahagya ang lalaki. Iyong paghinga ng mga asawang matagal nang natutong kilalanin ang wala na ibig sabihin ay may hindi maipaliwanag. Parang galit ka. Hindi, nakita kita bang may iniisip? Napahinto si Lydia sa pagpupunas. Napakasimple ng linyang iyon, ngunit sa loob niya ay may bahagyang pagkadurog dahil sa ilang taon nilang pagsasama. Saka pa lamang yata napansin ni Andres na may iniisip siya ng huli na para matawag iyong pag-aasikaso. Gusto sana niyang humarap at sabihing oo, may iniisip ako, at ikaw iyon, at hindi ko alam kung paano ko ilalagay sa harap mo ang mukha mong nakita kong mas magaan sa piling ng iba. Ngunit nang humarap siya, ang nasabi lamang niya ay, pagod lang. Tiningnan siya ni Andres ng ilang segundo, para bang may sinusukat, saka tumango, matulog ka na ng maaga, wala na, ganoon kabilis natapos ang pagkakataong iyon. Pumasok ito sa kwarto, at si Lydia ay nanatili sa kusina ng ilang minuto pa, hawak ang basahang mamasa-masa, at naramdaman niyang hindi lang selos ang bumubuo sa sakit niya. May halong kahihiyan, hindi dahil may babaeng kaharap ang asawa niya kanina, kundi dahil sa harap ng malinaw na ebidensya ng paglayo nito. Hindi pa rin niya nagawang maging tuwid sa sariling nararamdaman. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit puyat. Sa gilid ng kama, mahimbing pa ang tulog ni Andres, nakatagilid palayo sa kanya, isang kamay nakalapat sa unan. Matagal niya itong tiningnan sa dilim na nagiging abo, habang sumisikat ang umaga, sa mukha ng lalaking natutulog, madaling maniwalang walang masama. Nawawala sa tulog ang mga pag-iingat, ang mga salitang pinipili, ang maliliit na pagkukubli. At sa ilang sandali, bago pa umalingaw-ngaw ang takure sa kusina, naisip ni Lydia ang bagay na matagal na niyang iniiwasan, na baka hindi rin patas na isipin niyang isang malinaw na kontrabida si Andres sa kwento ng buhay nila, dahil sa totoo lang, hindi naman sila nagsimula sa apoy. Hindi rin sila nagtagal sa lambingan. Ang kasal nila ay itinayo sa kabutihang asal, sa pagiging maaasahan, sa tahimik na pagsang-ayon na kaya nilang gumawa ng disenteng buhay. Baka nga sa paningin ni Andres, wala itong sinirang pangako, dahil wala rin naman itong ipinangakong pagiging ganap na kasalo sa loob-loob niya. Ngunit kapag ganoon ang iniisip niya, may bahagi rin sa kanya ang agad tumututol. Hindi kailangang mapusok ang pag-ibig para masaktan sa pagkawala ng pagtingin. Hindi kailangang may magarbong sumpaan para humingi ng katapatan. At ang pinakamasakit sa lahat, kahit gaano niya pagandahin ang paliwanag para sa lalaki, hindi mabubura ang eksenang nakita niya sa kafe ang paraan ng pakikinig. Ang lambot ng mukha, ang uri ng presensyang matagal na niyang hindi natatanggap sa loob ng sarili niyang bahay, habang nagkakape siya ng mag-isa sa kusina, naisip niyang sabihin kay Mercy ang lahat. Hindi ang hinala lang, kundi ang mismong nakita niya. Kilala niya ang kapatid, sasabihin nitong huwag muna siyang padalos-dalos, pero sa ilalim noon ay may handang galit na makikipantay sa galit na hindi pa niya mailabas para sa sarili. Ngunit hindi rin siya tumawag. May mga bagay na kapag dinala mo sa ibang bibig ay lalong tumitigas ang anyo. Hindi pa niya kayang marinig mula sa iba ang pangalang Celeste na parang isa na talaga itong tauhan sa buhay nilang mag-asawa. Inihain niya ang almusal gaya ng dati. Nagprito ng danggit, naghiwa ng kamatis, nagsaing ng kaunti pang dagdag dahil mahina ang gana ni Ino kapag Lunes at kailangan lagi ng ekstrang kanin para mapilit kumain. Pumasok si Andres sa kusina na bagong ligo, nakasuot na ng polo, at umupo nang hindi agad kumukuha ng kubyertos. May pupuntahan ako after office, sabi nito, basta na lang, na para bang gusto nitong mauna sa anumang posibleng tanong. Site visit, tumango si Lydia. Anong oras ka uuwi? Baka medyo gabi. Gaano kagabi? Doon lang tumingin si Andres sa kanya, marahil dahil hindi siya pala tanong ng ganoon noon. Hindi ko alam, depende. Sino kasama? Hindi niya itinaas ang boses. Si Ino ay nasa sala pa, nagsusuot ng medyas. Mga tao sa project. Kasama si Celeste, masyadong tahimik ang kusina para sa pangalang iyon. Napansin niyang bahagyang gumalaw ang panga ni Andres bago ito nagsalita. Oo, bakit? Wala.
Nakatingin lang siya sa tinapay na hinihiwa niya. Nagtanong lang. Hindi ka naman basta nagtatanong lang, sabi ni Andres. Hindi iyon akusasyon, hindi rin lambing. Isa lamang pahayag ng lalaking biglang napapansing may takbo pala ang mga simpleng salita ng asawa. Nakita kita noong isang araw, sabi ni Lydia. At sa mismong pagsabi niya noon, ay naramdaman niya ang bahagyang panginginig sa dulo ng mga daliri niya. Hindi dahil sa takot na mapahiya, kundi dahil sa wakas ay may naisalita siyang hindi na niya mababawi. Saan? Sa cafe sa baba ng building ninyo. Hindi nagsalita si Andres. Hawak ko pa nga yung envelope para sa HMO ni Ino. Sa ilang segundong sumunod, ang narinig lang nila ay ang pagbukas ni Ino ng gate sa labas para abangan ang school service. Tumayo si Andres, lumapit sa lababo. Uminom ng tubig, saka muling humarap. Bakit hindi ka lumapit? Tanong nito. Ang tanong na iyon ay nakasakit kay Lydia sa paraang hindi niya agad maipaliwanag. Parang ipinapasa sa kanya ang bigat ng nangyari, na para bang kung lumapit lang siya'y maaayos agad ang kahulugan ng nakita niya. Bakit ako ang lalapit? Mahina niyang sagot. Kung wala namang mali, bakit parang kailangan kong istorbohin kayo para maintindihan? Hindi kita pinapaistorbo. Hindi ba? Hindi pa rin siya tumitingin ng direkta. Mukha kayong hindi dapat gambalain. Narinig niyang ibinaba ni Andres ang baso sa lababo nang mas madiin kaysa karaniwan. Lydia, ilang beses ko bang sasabihin? May project nga. At kapag project, ganoon ka makinig. Hindi iyon planadong linya, lumabas lang. At nang lumabas, sa kanya naunawaan na iyon ang talagang nasa loob niya mula pa noong nakaraang linggo. Hindi ang pag-upo nila sa iisang mesa, hindi ang kape, hindi kahit ang pangalan ng babae, kundi ang katotohanang may anyo ng atensyon si Andres na kaya nitong ibigay sa iba, at hindi na niya maalala kung kailan nito huling inialok sa kanya. Matagal siyang tiningnan ni Andres, at sa tinging iyon ay wala siyang mabasang pagsisisi. Ngunit may bahagyang pagkapagod na waring nanggagaling sa taong hindi sanay ipaliwanag ang sarili sa paraang emosyonal. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan, sabi nito. Wala akong gustong patunayan. Ngayon tumingin na siya, gusto ko lang malaman kung may natitira pa ba akong karapatang marinig ang totoo mula sa asawa ko bago pa makita ng ibang tao. Lumambot ng bahagya ang mukha ni Andres, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi ito paglambot ng paglapit, kundi parang sandaling pag-amin sa sarili na may nasaktan nga itong tao na hindi nito gustong saktan pero hindi rin kayang aluin ng tama. Wala sa iniisip mo, sabi nito. Hindi ko alam kung ano na ang iniisip ko, sagot ni Lydia, at iyon ang pinakatapat niyang nasabi sa umagang iyon. Nakarating ang school service, narinig nila ang busina, lumabas si Ino, sumigaw ng bye. Mula sa gate at pareho silang sumagot ng halos sabay. Sa ganoong kadaling bumalik ang mga normal na tungkulin, minsan parang pinagtatawanan ng buhay ang mga sandaling gusto mong tumigil muna at magpasya. Pagkaalis ng bata, muling nanahimik ang bahay. Inakala ni Lydia na may sasabihin pa si Andres, marahil mas malinaw, marahil mas masakit, ngunit ang sinabi lamang nito ay, gabi na ako uuwi. Kinuha nito ang susi, at bago tuluyang lumabas ay bahagyang huminto sa pintuan na para bang may iniisip kung lilingon pa ba. Hindi ito lumingon. Nang maisara ang pinto, napaupo si Lydia sa upuang kahoy sa tabi ng mesa, at saka pa lamang niya naramdaman ang bigat ng pagod. Hindi siya sumigaw, hindi rin umiyak agad. Matagal muna siyang nakaupo roon, nakatitig sa platitong may tira pang danggit, at iniisip kung paano nagagawa ng isang tao na magbigay ng sagot na hindi eksaktong kasinungalingan, ngunit sapat para unti-unting bawiin ang kapanatagan ng kasama niya sa bahay. Hapon ng araw na iyon, dumaan si Mercy dala ang hiniram na Tupperware ni Mama at napansin agad ang mukha niya. Parang hindi ka natulog, sabi ng kapatid habang nagtatanggal ng sandals sa may pinto. Hindi lang maganda tulog ko. Hindi ka makakatingin sa akin ng ganiyan kung puyat lang. Si Mercy ang klase ng kapatid na hindi man mapilit magsalita ang iba, kaya niyang umupo at maghintay hanggang sa ang katahimikan ang mapagod. Nagkape sila sa kusina. Si Lydia ang nagtitimpla, si Mercy ang nagmamasid. Sa huli, marahan lang niyang sinabi, may nakikita akong hindi ko gusto. Hindi niya binitawan agad ang buong kwento, paunti-unti, na parang binabalatan ang sugat para hindi isang bagsakan ang hapdi. Ang pangalan ni Celeste, ang pagkikitang sinabi ni Marites, ang cafe, ang reunion, ang eksenang nakita niya mismo. Hindi siya nagdagdag ng kulay, ayaw niyang palakihin, nang higit sa nasaksihan. Tahimik na nakinig si Mercy, nakasandal sa upuan, paminsan-minsang kumukurot sa dulo ng sachet ng asukal kahit nabuksan na. May nangyari na ba talaga sa kanila? Unang tanong nito nang matapos si Lydia.
Hindi ko alam. At may sinabi ba si Andres? Wala raw sa iniisip ko. Napangiti si Mercy, ngunit hindi dahil natatawa. Iyong ngiting mapait ng taong nakaamoy na ng gaslighting, kahit hindi kailangang gamitin ang salitang iyon. Napakagaling talaga ng mga lalaking ganyan, hindi aamin, hindi rin itatanggi ng buo, iiwan kang ikaw ang magmukhang baliw sa kakaisip. Huwag kang ang maingay, sabi ni Lydia, kahit wala namang ibang tao sa bahay. Ayoko ng gulo. Ate, may gulo na. Hindi nakasagot si Lydia. Alam niya iyon, ngunit iba kapag sa bibig ng ibang tao nagmumula. Anong gagawin mo? Tanong ni Mercy, makalipas ang sandali. Ito ang tanong na kinatatakutan niya, at marahil kaya rin niya hindi muna ito sinasabi kahit kanino. Dahil kapag may nagtanong na ng susunod na hakbang, kailangan mong aminin ang sakit ay may hinihinging aksyon. Hindi ko alam, ulit niya, hindi ko pa alam kung gaano kalalim. Kailangan pa bang may makita kang magkahalikan para maging malalim? Napakunot noo si Lydia. Hindi ganoon kasimple. Alam ko, pero huwag mo ring liitan para lang kayanin. Napatingin siya sa kamay niya, sa manipis na ugat na kita sa ibabaw ng balat. Totoo ang sabi ni Mercy, ngunit may bahagi rin sa kanya ang ayaw bigyan ng sobrang hugis ang nangyayari, dahil sa oras na aminin niyang pagtataksil na ito. Kailangan niyang tanungin ang sarili kung ano na ang saysay ng lahat ng taon nilang pinagtiyagaan. Paano kung wala naman talaga? Mahina niyang sabi. Paano kung, hindi ko alam, nalilito lang ako dahil matagal na ring malamig si Andres sa akin. At kanino dapat malamig ang asawa mo kung may problema kayo? Sa'yo o sa babaeng iba? Muli siyang natahimik, hindi ko sinasabing iwanan mo na agad, tuloy ni Mercy, mas mahinahon na ngayon. Pero huwag mong hayaang ikaw lang ang nag-a-adjust sa kahulugan ng mga ginagawa niya. Kausapin mo ng malinaw, huwag yung kalahati lang. Pagkaalis ni Mercy, nanatili ang mga salita nito sa kusina na parang usok na ayaw maglaho, kausapin mo ng malinaw. Madaling sabihin iyon kapag hindi mo kailangang tumingin sa mukha ng taong matagal mo nang kasama, at itanong kung kailan ka nito sinimulang ilipat sa gilid ng sarili niyang buhay. Gabi nang umuwi si Andres. Hindi naman sobrang gabi, alas 9 pa lang, ngunit sapat para mapansin ni Ino at magtanong kung bakit palagi na itong late. Work lang, sagot ni Lydia bago pa makasagot ang asawa. Napansin niyang saglit siyang tiningnan ni Andres, para bang gusto nitong alamin kung ang simpleng pagsagip ba niya sa tanong ng anak ay kabutihan pa o isang uri na ng pag-aaring hindi na nito karapat-dapat tanggapin. Nang makatulog si Ino, si Lydia na mismo ang nagpasimula. Nasa sala sila, bukas ang ilaw sa may altar sa sulok at patay na ang TV. Ayoko na ng bitin, sabi niya. Hindi siya sumisigaw, ngunit may tuwid na sa tono niya na dati iniiwasan niya upang hindi masabing nag-er. Sabihin mo sa akin ng diretso kung anong meron sa inyo. Nakaupo si Andres sa dulo ng sofa, hawak ang telepono ngunit hindi nakatingin dito. Magkaibigan kami, ngayon lang ulit. Oo, bakit? Nagkatrabaho sa iisang proposal. Nagkamustahan. Ganon. At kailangan ba noon na magsinungaling ka sa akin? Hindi ako nagsinungaling, hindi mo lang sinabi ang dapat kong malaman. Hindi ko sinabing ganoon, napapikit si Lydia sandali. Andres, pagod na ako sa paraan mong magsalita na para bang may tamang technicality sa bawat sugat. Tumahimik ang lalaki, bihira itong marinig magsalita si Lydia ng may ganitong talas, at naramdaman niya ring may bahagi sa sariling natatakot sa sarili niyang boses. Ngunit noong nagsimula na siya, parang hindi na niya kayang umatras sa kalahati, gaya ng dati. Nakikita kita sa harap niya. Nararamdaman ko rin dito sa bahay. Kung sasabihin mo sa akin na wala kang ginagawa, posibleng totoo sa paraan mong gustong intindihin ang salitang ginagawa. Pero huwag mo akong piliting paniwalaan na wala ring nangyayari. Doon sa salitang iyon nangyayari bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Andres. Hindi depensibo, hindi rin galit agad. Parang biglang pinilit nitong timbangin ang sarili nitong damdamin laban sa pangungusap ng asawa. Hindi ko pinlano, sabi nito sa wakas, mababa ang boses, hindi ko ring inaasahan. Naramdaman ni Lydia na parang may malamig na humaplos sa batok niya. Hindi iyon pag-amin na malinaw, ngunit sapat upang aminin ng lalaking ito na may bagay ngang umusad ng higit sa ordinaryong pagkikita. Anong hindi mo pinlano? Maingat niyang tanong, at sa mismong pag-iingat na iyon ay naramdaman niya ang pagkapunit ng dignidad dahil kailangan pa niyang ingatan ang lalaking nagdadala na ng sakit sa kanya. Na, magiging ganito kakomplikado. Napatawa siya ng mahina, ngunit walang saya. Komplikado para kanino? Hindi agad ito sumagot, hindi ko alam kung paano nangyari. Tuloy nito matapos ang ilang saglit. Nagsimula sa usap lang, komportable, mas komportable kaysa sa akin.
Lumayo ang tingin ni Andres, at sa katahimikan niyang iyon ay mas malinaw pa ang sagot kaysa anumang salita. Hindi siya umiyak. Ang inasahan niya noong mga panahong dalaga pa siya, at nanonood ng mga babaeng niloloko sa teleserye, ay may darating na eksena ng pagwawala, pagbasag ng baso, pagbagsak ng katawan sa sahig, hikbi hanggang madaling araw. Ngunit hindi ganoon ang tunay na sakit kapag matagal mo nang kasama ang tao. Minsan mas kahawig ito ng pag-upo, ng tuwid dahil ayaw mong makita niyang nanghihina ka, kahit sa loob mo ay may unti-unting pagguho. May nangyari ba sa katawan ninyo? Tanong niya. Alam niyang mabigat ang tanong, ngunit kailangan niya ng lupang aapakan. Wala, sagot ni Andres agad. Ito ang kauna-unahang sagot nitong walang pag-ikot. Tinitigan niya ito, hinahanap kung may alinlangan. Wala siyang nakitang malinaw, ngunit hindi na rin siya sigurado kung marunong pa ba siyang bumasa sa mukha nito. At sa isip mo, hindi niya inaasahan ang sarili niyang magtatanong ng ganoon, ngunit lumabas iyon dahil napagtanto niyang hindi na sapat para sa kanya ang katawan bilang sukatan ng katapatan. Lydia, sagutin mo. Pinaghiwalay ni Andres ang mga palad at muling pinagdikit, isang maliit na galaw na nakita niya sa tuwing pinipilit nitong sabihin ang bagay na hindi ito komportable. May mga bagay akong nasabi sa kanya na hindi ko nasasabi sa'yo. Hindi malakas ang pagkakasabi, halos mahina. Ngunit iyon ang eksaktong sugat. Hindi halik, hindi kama, kundi mga salitang dapat sana'y kaya niyang dalhin pabalik sa sarili niyang bahay, ngunit dinala sa ibang mesa, nakatingin lang si Lydia sa kanya. Noon niya lamang naalala ang ilang gabing sinubukan niyang kausapin si Andres, tungkol sa pagod niya, sa pakiramdam na parang kasama lang siya sa buhay nito, at hindi tunay na kasama. At kung paanong palaging nauuwi sa matutulog na ba tayo, o pag-usapan na lang natin yan ibang araw. Ibang araw, mukhang natagpuan ni Andres ang ibang araw na iyon, pero hindi sa kanya. Anong mga bagay? Tanong niya. Mga pagod, problema, basta, mga iniisip, at bakit hindi sa akin? Hindi ko alam. Hindi mo alam, o mas madali sa kanya. Natahimik muli si Andres, at sa sandaling iyon, naunawaan ni Lydia na minsan ang pinakamatapat na sagot ng mga tao, ay ang katahimikang hindi nila mapagtakpan. Mas madali, sabi rin ito sa dulo, halos pabulong. Napabaling siya sa altar sa sulo. Nakakahiya palang masaktan ng tama. Mas gusto pa sana niyang may marinig na tahasang kasalanan, dahil ang mas madali ay napakabanayad na salita para sa bagay na kayang yumanig sa buong tingin mo sa sarili. Mas madali ang iba kapag sayo naipon ang mga araw ng labada, ng tuition, ng pagod, ng mga lumang tampo na hindi na napag-uusapan. Mas madali ang iba kapag wala pa itong kasamang alaala ng pagtanggi, ng pagsasawalang bahala, ng mga gabing magkatabi kayong natutulog nang hindi talagang nagkikita. Mahal mo ba siya? Hindi na niya sana ito tatanungin, ngunit dahil naroroon na sila, naramdaman niyang wala ng saysay ang pagpipigil sa mga tanong na siya ring sumisira sa kanya mula loob. Napahawak si Andres sa tulay ng ilong nito, hindi ko alam. At sa wakas, doon siya napaluha. Hindi marahas, hindi pa hagulgol, tumulo lang ang luha sa gilid ng ilong niya, na para bang napagod na ang katawan niyang pigilan ang sarili. Hindi niya pinunasan agad. Ayaw niyang ikubli. Hayaan niyang makita ni Andres kung ano ang nagagawa ng hindi nito masabing diretsyo sa unang pagkakataon pa lang. Hindi mo alam, ulit niya, at biglang napakaliit ng bahay nila para sa ganoong uri ng pangungusap. At ako, alam mo pa ba? Napataas ang ulo ni Andres. At ngayon ay kita niya ang pagkapunit sa mukha nito, hindi ng lalaking nahuli lang, kundi ng lalaking napilitang tingnan ang pinsalang ginawa ng sarili niyang pag-iwas. Alam ko na asawa kita, sabi nito. Hindi iyon ang tanong ko. Lydia, hindi. Huwag mo akong sagutin ng papel mo sa buhay ko. Huwag mo akong sagutin ng posisyon. Tinatanong kita kung ako pa ba yung tao na nararamdaman mong gusto mong lapitan. Walang sagot, walang sapat na sagot. Pareho nilang alam iyon. Matagal siyang umiyak ng tahimik lamang, at sa bawat minutong lumilipas ay para bang unti-unting nawawala ang isang matagal na pag-asang kahit papaano. Baka naman ang pinakamasakit sa buong kwento ay ang hinala lang. Ngayon alam niyang hindi. May tunay ngang paglayo, may tunay ngang bahagi ng sarili si Andres na nailipat sa iba, kahit wala pa marahil silang ginagawang maituturo ng mga tao, bilang kumpletong pagtataksil. At marahil iyon ang pinakagago sa lahat na sa labas. Posible pa rin silang magmukhang matino, maayos, buo. Ayoko na munang katabi ka, sabi niya nang humupa ang luha. Doon ka muna sa sala, hindi kumontra si Andres. Tumango lang, dahan-dahan, na para bang alam nitong napakaliit ng hinihingi niyang kaparusahan kumpara sa bigat ng ipinahawak nito sa kanya. Nang gabing iyon, si Lydia ay natulog ng mag-isa sa kwarto,
ngunit hindi iyon tunay na tulog. Madaling araw, nagising siya ng ilang beses dahil akala niya may tunog ng pagbukas ng pinto, pero aircon lang pala, o aso sa kalye, o sariling dibdib niyang ayaw magpatahimik. Sa isang punto, bumangon siya at sumilip sa sala. Natutulog si Andres sa sofa, nakatihaya, isang braso sa noo. May kumot na manipis sa tiyan, iyong kumot na madalas lamang nila ilabas para sa bisita. Sa eksenang iyon, may bahagyang pitik ng awa sa loob niya, at agad din siyang nainis sa sarili. Napakatagal na yatang ugali ng mga babaeng tulad niya ang habagin ang mismong taong pinagmumulan ng sugat, dahil sanay silang tignan muna kung komportable pa ba ang iba, bago silipin ang sariling wasak. Pumasok siyang muli sa kwarto, at isinara ng tahimik ang pinto. Sa mga sumunod na araw, naging maingat ang lahat sa bahay na parabang may bagong kasapi roon, na hindi nakikita ngunit kailangang pagbigyan. Si Ino, bagaman hindi pa lubos nakakaintindi, ay tila nakaramdam din. Mas madalas itong tumingin sa kanila habang kumakain. Mas maingat magtanong kung sasabay ba si Papa sa school fair. Kung sabay ba silang magsisimba sa linggo. Si Lydia ay patuloy pa ring nagluluto, naghahatid, nagpapaalala ng assignment. Si Andres naman ay hindi na gaanong nagtatagal sa telepono sa harap niya. Ngunit hindi rin niya alam kung ito ba ay dahil tumigil na o dahil natuto na lamang itong magtago ng mas maayos. Isang gabi, matapos matulog si Ino, lumapit si Andres sa dining table kung saan binubuklat ni Lydia ang notebook ng anak para pirmahan ang quiz. Tinapos ko na, sabi nito. Hindi niya agad naintindihan. Ano? Sabi ko kay Celeste, itigil na muna. Ang muna ang unang tumama sa kanya. Napatingin siya. Itigil na muna. Bahagyang nanigas ang balikat ni Andres. Marahil hindi nito inaasahan na iyon agad ang maririnig niya. I mean, hindi na kami magkikita sa labas ng kailangan sa trabaho. Pero kailangan pa rin sa trabaho. Project pa rin yun. Tumango si Lydia, mabagal. Ang bilis mong matutong mamili ng salitang ligtas. Hindi na ito sumagot. Sinabi mo bang nalaman ko na? Oo. Anong sabi niya? Hindi niya alam kung bakit gusto niyang malaman, ngunit may bahagi ng sugat na laging gusto ang buong hugis ng patalim. Wala naman. Naintindihan naman niya. Natawa si Lydia, maikli at tuyot, napakabait naman niya. Napapikit si Andres ng saglit. Huwag ko namang ano. Ngayon ay sumisikip na ang boses niya, hindi sa sigaw kundi sa pigil. Huwag ko namang gawing totoo. Huwag ko namang lagyan ng talim ang mga bagay na matagal mo nang nilalagyan ng malambot na pangalan. Umupo si Andres sa tapat niya, unang beses mula nang magsimula ang lahat na kusa itong humarap ng ganoon. Hindi ko sinasabi na wala kang karapatang magalit, pero hindi ko rin alam kung paano aayusin. Napatitig siya rito. Sa ilang sandali, naisip niyang iyan ang buod ng kasal nila. Hindi marunong si Andres umayos ng mga bagay na hindi kayang ayusin ng pera, ng schedule, ng simpleng pagiging present sa mesa. Una, tumigil kang magsalita na para bang aksidente ang lahat, sabi ni Lydia. Pinili mo siya sa bawat beses na sa kanya mo dinala ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay sa akin. Pinili mo siyang maging madali. Huwag mo akong kausapin na parang wala kang kamay sa nangyari. Hindi nagalit si Andres, hindi rin ito umiwas. Tiningnan lang siya ng diretso. At sa unang pagkakataon, ay may anyo ng hiya sa mukha nito na hindi niya alam kung huli na ba para maramdaman niya. Oo, sabi nito, may pinili ako. Ang pag-amin na iyon, payak ngunit tuwid, ay lalong masakit kaysa kung ipinaglaban pa nito ang sarili. At ngayon, tanong niya, anong pinipili mo ngayon? Matagal ang katahimikan, at doon na naman siya sinaktan ng hindi agad pagsagot. Sinusubukan kong piliin ang pamilya ko, wika nito sa huli. Sinusubukan. Isa na namang salitang kalahati. Hindi mo pa ba napipili? Tanong niya. Nandito ako, hindi ba? Napailing si Lydia. Ang dali talagang isipin ng mga lalaki na ang pananatili ay katumbas na ng pagpili. Tumayo siya, bit-bit ang notebook ni Ino. Minsan, nandoon pa rin ang katawan, pero matagal nang wala ang loob. Pumasok siya sa kuwarto, bago pa makasagot si Andres. Hindi niya alam kung gusto ba niyang marinig ang isasagot nito. Sa sumunod na linggo, nagsimba silang tatlo, at pagkatapos ay dumiretso sa bahay ni Mama sa Valenzuela para sa tanghalian, dahil kaarawan ng pamangkin, at hindi na pwedeng umiwas ng hindi naghihinala ang buong angkan. Sa biyahe pa lang, ramdam na ni Lydia ang pagod ng pagpapanggap. Hindi naman sila kailangang magkahawak kamay sa kotse upang magmukhang maayos, ngunit bawat simpleng palitan kung saan liliko, kung bumili ba ng yelo, kung nasaan ang regalo ay nangangailangan ngayon ng maingat na pagsukat sa tono. Sa bahay ni Mama, maingay ang mga bata, mainit ang kusina,
at gaya ng dati may mga tiyahing nakaupo sa sala na nagsasalita ng kwento tungkol sa high blood, mahal ng gulay, at kapitbahay na nagpakasal ng wala man lang handa. Sa ganitong mga pagtitipon, karaniwang kayang maglaho ng personal na problema sa dami ng gawain. Ngunit noong araw na iyon, mas matindi ang kabaligtaran, sa gitna ng ingay at amoy ng prito. Mas lumutang ang pakiramdam ni Lydia na may buhol siyang bitbit na hindi alam ng iba. Napansin ni Mercy ang paninigas ng panga niya, at inilapit siya sa likod bahay kunwari kukuha ng upuan. Kumusta? Tanong nito. Ganon pa rin. May sinabi ba? Meron. Pero parang bawat tuwid na salita, may kasunod na liko. At ikaw? Pagod. Hindi na ito nagtanong pa ng marami. Binilinan lang siya ng, huwag kang matakot sa susunod na kailangan mong humingi ng espasyo. Hindi iyon pagiging makasarili. Pagbalik nila sa loob, nadatnan niyang kalaro ni Andres si Ino, at ang mga pinsan nito, nagpapalipad ng paper airplane sa gilid ng sala. Natawa ang mga bata nang sumabit sa bentilador ang isa. Sa eksenang iyon, may sandaling nadurog siya ng panibago, dahil hindi naman nawala ang kakayahan ni Andres maging maayos na ama, at marahil iyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit napakakomplikado ng pagkapuot. Kung masama sana itong tao sa lahat ng paraan. Madali sana ang pagputol. Ngunit hindi. May kabutihan pa rin, may pamilyang inaalagaan, may anak na malinaw namang mahal. At sa mga babaeng may anak, ang tanong ay laging hindi lang, mahal ko pa ba siya? Kundi anong klaseng pagguho ang kakayanin ng anak ko? Ngunit sa ilalim ng lahat ng praktikal na tanong, may isa ring mas tahimik at mas pribado, kaya ko pa bang manatiling may respeto sa sarili kung ipagpapatuloy ko ang anyong ito ng pagsasama? Sa hapon, habang naghihiwalay na ang mga tao, at nagsisiksikan ang mga Tupperware ng Shanghai, at pansit sa mga supot para ipauwi, lumapit si Mama kay Lydia sa kusina. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang inaayos ang foil sa ibabaw ng leche flan. Hindi kailanman naging sobrang lambing ang ina nila, ngunit sa ilang sulyap ay marunong itong makaramdam ng bitak. Oo naman, sagot ni Lydia. Bakit? Wala. Parang ang lalim ng iniisip mo. Saglit siyang natigilan. Minsan ang pinakamasimpleng pag-aalala ang halos magpabigay sa kanya. Marami lang. Tinapik siya ni Mama sa braso. Basta huwag kang magsasarili ng todo. Formal man ang anyo ng payo, may init pa ring iyon. At sa buong maghapon, iyon marahil ang pinakamalapit niyang naranasang lambing mula sa isang mas matandang babae hindi sa anyo ng pagyakap, kundi sa pag-alam na may nakapansing hindi siya karaniwan. Pag-uwi nila sa Quezon City, hindi pa madilim ng tuluyan. Nakatulog si Ino sa kotse at buhat ni Andres papasok ng bahay. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ama mula sa may pintuan ng kwarto, naramdaman ni Lydia ang pag-akyat ng isang pagod na hindi lang galing sa puyat o sa galit. Pagod iyong dala ng maraming taon ng pagiging mahinahon, ng pag-uunawa bago maghusga, ng pagliit sa sariling pangangailangan para manatiling payapa ang bahay. Noong mahiga si Ino at makalabas muli si Andres, nagkatinginan sila sa hallway. Salamat sa pagdala, sabi niya. At kahit ayaw man niya, totoo pa rin ang pasasalamat na iyon. Wala yon, sagot ni Andres, parang may gusto pa itong sabihin, ngunit muli na namang walang sapat na anyo ang mga salita. Andres, sabi ni Lydia bago pa ito tuluyang lumayo. Sa susunod na hindi mo alam ang sagot, sabihin mo ring hindi mo pa kayang sagutin, huwag yung iiwan mo akong ako ang bubuo ng nawawala. Tumingin ito sa kanya, mas pagod na ngayon kaysa sa dati niyang nakikita. Sinusubukan ko. Alam ko, sabi niya. At doon niya naunawaan na posible palang sabay totoo ang dalawang bagay, na sinusubukan nga nitong ayusin, at na hindi pa rin iyon sapat para patahimikin ang sugat. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto, hindi pa dabog, hindi rin dahan-dahan, kundi sa mismong lakas lang na kailangan para malinaw na ang gabi ay hindi muna nila paghatian ng parang walang nagbago. Sa loob ng silid, umupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang aparador, ang kumot, ang lampshade na ilang taon na nilang sinasabing papalitan. Pero hindi naman napapalitan. Napakaraming bagay sa buhay mag-asawa ang nananatili dahil napagpapaliban, dahil may mas mahalagang bayarin, dahil may bata, dahil may trabaho, dahil wala namang malaking dahilan para galawin. Marahil ganoon din sila ni Andres ng matagal na panahon, hindi masaya, hindi rin wasak, kaya inakalang sapat na ang hindi tuluyang gumuho. Ngayon, sa wakas ay may bitak ng hindi na kayang pagtakpan ng katahimikan lang. Humiga siya ngunit hindi agad pinatay ang ilaw. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang yabag ni Andres sa sala, ang pag-upo nito sa sofa, ang bahagyang kaluskos ng kumot. Walang sigaw, walang sumbatan mula sa mga kapitbahay,
walang pangyayaring maikukwento kinabukasan nang may malinaw na kontrabida. Ang meron lamang ay isang bahay na puno ng mga gamit nilang pinili ng magkasama at isang katotohanang hindi na maibabalik sa dati, na kahit naroon pa rin ang asawa niya sa kabilang silid, may bahagi ng buhay nilang mag-asawa ang hindi na niya kayang balikang parang hindi niya nakita kung paanong minsan, sa harap ng iba, mas marunong itong maging totoo kaysa sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi naman biglang nagbago ang anyo ng bahay nila, ngunit nagkaroon ito ng panibagong ugali, na para bang kahit ang mga pinto at upuan ay natutong umiwas sa sobrang ingay. Hindi na sa sofa natutulog si Andres gabi-gabi, may mga gabing sa kwarto ito humihiga muli, ngunit sa pinakadulo ng kama, maingat sa paggalaw, parang bisitang alam na wala itong karapatang sakupin ang espasyong dati nitong hindi man lang pinapansin. May mga gabing sa sala pa rin ito nananatili, lalo na kapag nararamdaman marahil nitong mas mabigat ang katahimikan ni Lydia. Hindi nila pinag-uusapan araw-araw ang tungkol kay Celeste, hindi rin naman kailangan, na sa bawat simpleng bagay na ang bakas ng usaping iyon. Kapag tumutunog ang telepono ni Andres at hindi nito agad sinasagot sa harap niya, may humihigpit sa lalamunan ni Lydia. Kapag naman tahasan nitong inilalapag ang telepono sa mesa, screen up, na para bang gustong ipakitang wala na itong itinatago, may kakaiba ring pagkapait sa loob niya. Dahil ang pagiging maingat na iyon ay patunay ding may nangyari ng sapat para mangailangan ng ganitong demonstrasyon. Hindi na inosente ang kahit anong kilos, lahat ay may anino. Si Ino ang pinakamaingat, kahit siya ang pinakabata. Hindi pa nito nauunawaan ang buong hugis ng lamat, ngunit malinaw na ramdam nito na may kailangang iwasan sa hapag, sa sala, sa paraan ng pagtanong. Minsan, sa kalagitnaan ng hapunan, sasabihin nitong, "Sabay ba tayo sa school fair sa Biyernes?" At bago pa makasagot ang sinuman, agad nitong idadagdag, "Okay lang kung may work." Para bang natutunan ng bata na unahan ang anumang maaaring pagkabigo para hindi na masyadong masakit. Sa mga sandaling ganoon, may pumipitik sa dibdib ni Lydia na halo ng awa at pagkakasala. Kahit anong gawin nila ni Andres, si Ino ang tahimik na tumatanggap ng anyo ng mga bagay nang hindi niya hiningi. Minsan, habang pinaplansa niya ang uniforme nito, naisip ni Lydia na ito marahil ang unang tunay na pagbabago sa buhay ng anak nila na hindi niya kayang ayusin gamit ang baon, yakap, o maayos na schedule. May mga bitak palang umaabot sa mga bata kahit hindi mo sabihin ang pangalan ng dahilan. Isang Huwebes ng gabi, pagka-uwi ni Andres, lumapit ito sa kusina habang naghihiwa si Lydia ng sitaw para sa ginisang monggo. "Wala na kaming kontak sa labas ng trabaho," sabi nito, basta na lang, na para bang may inilalapag na report. Hindi agad nagsalita si Lydia, patuloy lang siya sa paghihiwa, dahan-dahan, pantay ang bawat putol. "Hindi ko alam kung bakit mo sinasabi sa akin ngayon," sagot niya sa dulo. "Para malaman mo, ano?" Tumingin siya rito. "Na kaya mo palang kontrolin kapag gusto mo." Saglit na napapikit si Andres, "Hindi naman ganoon, hindi ba?" Hindi mataas ang boses niya. "Noong una, hindi mo raw na plano, tapos naging komplikado, tapos susubukan mong piliin ang pamilya mo. Ngayon wala na kayong kontak sa labas ng trabaho. Parang napakaraming bersyon ng parehong bagay, pero lahat nakapaling sa paraan kung paano ka mas komportable magsabi. Anong gusto mong sabihin ko?" "Ang totoo." "Iyon nga ang totoo." Napangiti si Lydia ng maiksi, walang init. "Hindi, Andres. Totoo rin marahil iyan. Pero hindi iyon buong totoo." Natigilan ang lalaki, at sa sandaling iyon ay naunawaan niya na iyon ang matagal ng kulang sa kanila. Hindi naman lubusang sinungaling si Andres, ngunit mahusay itong mamuhay sa kalahating katotohanan dahil doong ito hindi masyadong nasasaktan sa sariling tingin. Noong mas bata pa siya, inisip ni Lydia na ang pagtataksil ay laging may anyo ng tiyak na paglabag, isang katawan, isang kama, isang halik, isang malinaw na panloloko. Ngayon natutunan niyang may mas mapanlinlang na uri nito, iyong hindi naman kayang tawaging lubos na kasinungalingan sa harap ng ibang tao. Ngunit sapat upang unti-unting kuhanin sa iyo ang kakayahang magtiwala sa sariling pakiramdam. "May gusto ka bang mangyari?" tanong ni Andres, makalipas ang ilang sandali. "Sa atin?" Napatigil ang kamay niya sa ere, may piraso ng sitaw na hindi natuloy sa tabo. Ang tanong na iyon ay simple lamang, ngunit sa ilang linggo nilang paikot-ikot sa sakit, saka palang itinatanong ng direkta kung ano ba ang gusto niyang mangyari. At sa mismong simpleng paglapit ng tanong, may kung anong napagod sa loob niya. "Hindi ko alam," sabi niya. "Noon alam ko. Noon ang gusto ko lang ay maging diretso ka. Ngayon hindi ko na alam kung sapat pa ba iyon." Naging tahimik uli sila.
Mula sa sala, maririnig ang boses ni Ino na inuulit ang sagot sa reviewer para sa araling panlipunan. Iyong klase ng tunog na karaniwang nagpapakalma kay Lydia dahil nagpapaalala na may mga bagay pang maayos, may mga pahinang kayang i-turn sa tamang oras, may mga tanong na may malinaw na sagot. Ngunit gabing iyon, parang lalo lamang pinatingkad ng maayos na boses ng bata ang kalituhan nilang mag-asawa. Kinabukasan, sa school fair, sinadya ni Lydia na tumayo sa ibang gilid habang si Andres ang tumulong kay Ino sa booth ng class project. Hindi naman nila pinag-usapan kung sino ang gagawa ng alin. Kusang nangyari na lang na ang ama ang umakbay sa bata habang nagpapaliwanag sa guardian ng kaklase nito kung paano gumagana ang improvised na science display. Samantalang si Lydia ay nasa likod, nag-aayos ng plastic cups ng gulaman at nagtutupi ng sukli sa coin purse. Mula sa pwesto niya, nakikita niya ang profile ni Andres habang nakikinig ito kay Ino iyong bahagyang pagkiling ng ulo, ang mukha nitong hindi maramot sa atensyon kapag bata ang kaharap. Naisip niya na may kasamang pagkapait na marunong naman pala itong makinig ng hindi nasusuklian ng paghahanap ng sarili nitong ginhawa. At sa mismong paglitaw ng isip na iyon, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Hindi patas na idamay ang pagiging ama nito sa sugat nilang mag-asawa, ngunit hindi rin niya mapigilan. Kapag ang taong minsang umasa kang magiging tahanan mo, ay nagbigay ng parte ng sarili sa iba, pati ang mga kabutihan nitong hiwalay sana sa kasalanan ay sumasabit sa sakit. Nang matapos ang fair at nakauwi sila ng pagod at pawisan, natulog si Ino sa sofa habang nakabukas ang electric fan sa pinakamalakas. Si Lydia ang nag-ayos ng mga naiuwi nilang paper bag at si Andres naman ang nagdala ng natirang props sa may aparador. Sa isang ordinaryong hapon ng Sabado, 2 taong magkasama sa bahay, may pagod, may batang tulog, may amoy ng araw at kartolina sa sala pwede sana iyong magmukhang pamilya lang na pagod sa school event. Ngunit nang dumaan si Andres sa likuran niya para ilapag ang isang kahon ng styro sa may kitchen counter, naramdaman ni Lydia ang biglang pag-iingat ng katawan niyang huwag masagi. Napakaliit na kilos, halos hindi mapapansin ng iba. Ngunit napansin din marahil nito, dahil huminto ito saglit bago muling kumilos. Sa sandaling iyon, may kung anong nanikip sa loob niya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagdating ng isang bagong katotohanan. Natuto na rin ang katawan niyang huwag magtiwala kahit hindi pa lubos nakapagsasalita ang isip niya. Nang gabing iyon, matapos mahimbing na makatulog si Ino, lumapit si Andres sa gilid ng hapag habang umiinom si Lydia ng maligamgam na tubig. Ayoko ng ganito, sabi nito. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakapagod. Marinig ang linyang iyan mula sa lalaking matagal nang namuhay ng tahimik sa mga bagay na ayaw nitong ayusin. O ang mapagtantong may maliit pang bahagi ng sarili niya ang gusto pa ring makarinig ng kahit anong anyo ng pagsisisi. Anong ganito? Tanong niya. Na parang lahat ng kilos ko mali. Hindi agad siya sumagot, pinagmasdan niya ang baso sa kamay niya, ang bahagyang hamog sa labas nito. Hindi lahat, sabi niya sa wakas, iyong mga kilos mo lang na dati kong kayang intindihin. Pero ngayon kailangan ko ng hulaan kung anong bahagi ang kulang. Umupo si Andres sa tapat niya, hindi pa rin lubusang kampante. Sinusubukan ko naman, alam ko. Pero pakiramdam ko kahit anong gawin ko ngayon, mali pa rin sayo. Umangat ang tingin ni Lydia. Gusto mo bang maging madali ulit agad? Hindi man lamang niya tinaasan ng boses ang tanong, ngunit sa loob niya ay may halong pagod at pagtataka. Hindi ko sinasabing ganoon, sagot ni Andres. Ang sinasabi ko lang, hindi ko alam kung paano ako kikilos dito sa bahay na hindi ka lalo masasaktan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may narinig siyang halos kahawig ng tunay na pag-amin ng kawalan ng kakayahan, hindi lamang pag-iwas. Ngunit imbes na guminhawa siya, mas lalo pa siyang napagod, sapagkat naunawaan niyang totoo rin marahil iyon, hindi marunong si Andres, hindi ito likas na taong kayang tumawid sa masalimuot na damdamin ng hindi nang hihingi ng tuwid na mapa. Ngunit ang kakulangan nitong iyon ang mismong nakasugat sa kanya sa loob ng maraming taon. Kung iyan ang katotohanan nito, paanong hindi rin niya aaminin na siya naman, sa loob ng mahabang panahon, ay natutong umiwas sa buong pangangailangan ng sarili para huwag nitong maramdaman ang kabigatan ng pagiging asawa. Noon pa man hindi mo na alam, sabi niya. Ngayon lang kita narinig na inamin. Nagtaas ng kilay si Andres na parang may gustong itanggi, ngunit huminto rin, baka, sabi nito, matapos ang ilang sandali. Baka mali rin na inakala kung okay ka lang basta tahimik ka. Napakaliit ng pangungusap, ngunit tumama ito sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Hindi dahil sapat na iyon, kundi dahil may bahid iyon ng katotohanang matagal din niyang ikinubli sa sarili.
Ilang taon nga ba siyang tumahimik para lamang mapanatili ang anyo ng maayos? Ilang beses niyang pinili ang pag-aayos ng mesa, ang pagpili ng tamang timing, ang hindi paghingi, ang hindi paglilinaw, hanggang sa mismong asawa niyang kasama sa iisang bubong ay natutong isipin na ang pananahimik niya ay katumbas ng pagiging kontento. Minsan, sa mga relasyong dahan-dahang nauupos, walang iisang may hawak ng posporo. May mga taong nagdadala lamang ng tuyong damo sa loob ng maraming taon hanggang isang araw, sa pinakasimpleng apoy, saka lahat nagiging malinaw. Hindi sila nagkaayos ng gabing iyon, hindi rin naman sila nag-away. Natapos ang usapan sa mahirap na katahimikan, ngunit may kakaibang pagkapantay sa bigat, na para bang sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi lang si Lydia ang may hawak ng hindi maipangalan ng lamat. Ilang araw makalipas, nagkasakit si Ino ng banayad na trangkaso. Hindi malalalagnat, sipon, reklamo sa lalamunan iyong klase ng sakit na nakakainis dahil hindi nakakakaba ng lubos, ngunit sapat para guluhin ang schedule ng buong bahay. Si Lydia ang nagbantay sa maghapon, ngunit ng gabi at tumaas muli ng bahagya ang init ng bata. Si Andres ang nagpunas ng noo nito at nagpakulo ng tubig para sa maligamgam na bimpo. Sa eksenang iyon, sa gitna ng gamot, thermometer, at mahinang ilaw sa kwarto ni Ino, may ilang sandaling nakagalaw silang dalawa nang hindi pinag-uusapan ang sugat sa pagitan nila. Hawak mo muna, sabi ni Andres nang iaabot ang basang bimpo. Hindi masyadong malamig. Sige, nag-message na ba sa teacher? Oh, may biogesic pa. Meron sa drawer. Maliit na koordinasyon lamang iyon, halos teknikal, ngunit habang nakaupo sila sa magkabilang gilid ng higaan ng anak nila, biglang may sumulpot na lumang anyo ng pagsasama, hindi lambing, hindi kapatawaran, kundi ang matagal na pagkakasanay na kaya nilang magtulungan sa gitna ng pangangailangan. Nainis si Lydia sa bahagyang ginhawang idinulot nito. Gusto sana niyang manatiling matalim ang sakit upang hindi siya malito. Ngunit ang buhay ay hindi naman marunong sumunod sa moral na gusto mong itakda. Minsan, sa gitna ng galit, mag-aabot pa rin sa iyo ng gamot ang mismong taong sumira ng tiwala mo. At tatanggapin mo dahil may batang may lagnat sa pagitan ninyo na hindi pwedeng gawing entablado ng mga tanong mong pang mag-asawa. Nang makatulog si Ino bandang madaling araw, nanatili si Lydia sa upuan sa gilid ng kama. Lumabas si Andres saglit at bumalik na may dalawang mug ng salabat. Inilapag nito ang isa sa side table. Baka ginawin ka, sabi nito. Hindi niya agad ginalaw ang mug. Salamat, wika niya matapos ang ilang sandali. Sa tahimik na ilaw ng study lamp, kitang-kita niya ang mukha ni Andres mas pagod, mas matanda kaysa sa gusto nitong aminin, at marahil ganoon din siya sa paningin nito. Maraming taon ng kasal ang nakalapat na sa kanila, hindi sa anyo ng matamis na alaala, kundi sa mga maliliit na pagod na sabay nilang binuhat at sa mga salitang hindi sinabi sa tamang panahon. Lydia, sabi nito, mahina upang hindi magising ang bata. Hindi ko alam kung kaya mo pa akong patawarin. Hindi siya tumingin agad, hindi ko rin alam, sagot niya. At ang totoo, iyon ang unang beses niyang marinig sa sarili ang posibilidad na ang kapatawaran ay hindi simpleng desisyon, kundi isang mahabang paglalakad na baka hindi niya kayang tapusin. Pero hindi rin iyon ang tanong ko sa sarili ko ngayon. Ano? Kung may babalikan pa bang buo? Hindi sumagot si Andres, hindi rin niya inaasahan. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang ang asawa niyang ito ay laging may limitasyon ang pakikinig sa mga tanong na walang tuwid na solusyon. Ngunit nang silipin niya ito mula sa gilid, nakita niyang nakatungo lamang ito, hawak ang sariling mug ng hindi umiinom, at sa unang pagkakataon ay hindi niya mabasa kung ano ang mas mabigat sa loob nito, ang pagkawala ni Celeste, ang takot mawala ang pamilya, o ang pagkabigla na ang babaeng matagal nitong inakalang laging mananatili sa lugar, ay kaya palang magtanong kung gusto pa ba niyang manatili. Nang gumaling si Ino pagkaraan ng ilang araw, tila mas naging malinaw ang lahat dahil wala nang agarang alalahaning maaaring itabing sa usapan. Isang hapon, habang nag-aayos si Lydia ng mga tinuping damit sa aparador, napansin niyang ang mga polo ni Andres ay magkakatabing nakasabit pa rin sa parehong pwesto, katabi ng mga blouse niya. Napakababaw na bagay, ngunit bigla siyang pinagod. Ilang linggo na silang naglalakad sa gilid ng problemang hindi niya malagyan ng anyo, at heto, ang mga damit pa rin ang may automatikong lugar sa bahay, kahit ang mga tao sa loob nito ay hindi na sigurado sa pwesto nila sa isa't isa. Kinabukasan, habang wala si Ino sa bahay, dahil may practice sa school at si Andres ay nasa trabaho, kinuha ni Lydia ang ilang damit ng asawa at maingat na inilipat sa maliit na cabinet sa guest room na bihira nilang gamitin maliban kapag umuuwi si Mercy.
Hindi padabog, hindi rin bilang parusa, halos parang pag-aayos lang ng espasyo. Ngunit nang maubos niya ang huling polo mula sa aparador, naupo siya sa gilid ng kama at doon lamang siya napaiyak ng mas totoo, kaysa mga unang gabing puno ng pigil. Sapagkat ngayon lamang naging pisikal ang isang bagay na matagal nang nasa hangin, ang pag-alis ng isang tao sa lugar na dati hindi na kailangang isipin, hindi niya iyon ginawa upang masaktan si Andres. Ginawa niya iyon dahil bigla niyang nalamang hindi na niya kayang magising sa umaga, nakaharap ang mga damit nitong nakahilera sa mismong pagitan ng mga blouse at duster niya, na para bang pareho pa rin ang kahulugan ng pagsasabit at pagsasama. Nang gabing iyon, napansin agad ni Andres ang pagbabago. Nasa kwarto siya, kakaupo pa lamang sa kama, nang tumigil ito sa may pintuan ng aparador at tumingin sa bakanting bahagi ng rod. Inilipat mo? Tanong nito. Oo. Sa guest room. Oo. Hindi siya nagdagdag. Ayaw niyang gawing eksena ang isang bagay na matagal na niyang piniling gawin sa katahimikan. Matagal na nakatayo roon si Andres, hawak ang isa nitong t-shirt na hindi na isama sa laba. Ganito na ba? Tanong nito sa wakas. Hindi galit ang tono, halos takot. Hindi ko alam kung ano ang ganito para sayo, sabi ni Lydia. Pero hindi ko na kayang magkunwaring normal ang lahat. Pinaaalis mo na ba ako? Natahimik siya. Ito na ang isa sa mga tanong na matagal niyang iniiwasan. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil kapag malinaw mo nang sinabi sa isang tao na umalis o manatili, may nababago sa mundo na hindi na maibabalik sa dating antas ng posibilidad. Hindi ko pa sinasabing umalis ka sa bahay, maingat niyang sabi. Ang sinasabi ko lang, kailangan ko ng malinaw na hangin. Napailing si Andres, mahina, na para bang may kung anong bumigat ng tuluyan sa dibdib nito. Pareho naman tayong nandito. Hindi iyon sapat, ano bang sapat sa'yo, Lydia? At sa unang pagkakataon sa ilang linggo, may bahid ng pagkapikon sa boses nito, hindi malakas, ngunit tunay, tumingin siya rito. Hindi ko alam, sagot niya, at nabigla siya sa sariling kalma. Pero alam kong hindi sapat ang ganito. Hindi na ito nagsalita. Dahan-dahan nitong inilapag ang hawak na t-shirt sa ibabaw ng cabinet at lumabas ng kwarto. Narinig ni Lydia ang mahihinang yabag nito patungo sa guest room. Sa labas ng bahay, may batang sumisigaw habang naglalaro sa kalye. May dumaraang motor, may nagbebenta ng taho sa malayo kahit gabi na. Napaka-normal ng tunog ng paligid na para bang wala namang nagbago sa mundo. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, may isang aparador na may bakanting bahagi na ngayon, at sa buong gabi ay iyon ang parang pinakamalakas na presensya sa kwarto. Sumunod na mga araw ay mas naging formal ang kanilang galaw, hindi malamig ng lantaran, ngunit may tahasang paggalang sa espasyong dati automatikong pinapasok lang ng isa't isa. Kapag magpapasa ng plato, iiabot ng direkta at magpapasalamat. Kapag may kailangang pag-usapan tungkol kay Ino, sasabihin ng malinaw at walang dagdag. Hindi ito kapayapaan, para itong maayos na pagkilos sa ibabaw ng yelong alam ninyong may bitak. Minsan, nahuli ni Lydia ang sarili na naghahanap ng galit upang mapanatili ang loob niya. Sapagkat sa gitna ng formal na pag-aalaga at tahimik na bahay, may mga sandaling bigla niyang maalala ang una niyang nakita sa cafe, at muling sasakit ang dibdib. Ngunit may mga sandali ring makikita niyang pinapatuyo ni Andres ang lunchbox ni Ino, o inaayos ang sirang takip ng planggana. At mahuhuli niyang ang sakit ay may kasamang nanganganib na pagkalambot. Ayaw niya noon. Takot siya sa pagkalambot na hindi pa dumaraan sa sapat na pananagutan. Takot siya sa posibilidad na unti-unting masanay na lang muli at isang araw ay mapansing nanumbalik ang mga gawain nang hindi naman talaga napag-usapan ang kailaliman ng nangyari. Isang gabi, lumapit si Andres habang nagtatanggal siya ng mga pinang sampay sa laundry area. Maaga pa, hindi pa tulog si Ino, ngunit nasa sala at nanonood ng educational video sa tablet. May meeting sa school next week tungkol sa field trip, sabi nito. Sino pupunta? Ikaw na lang. Sagot ni Lydia nang hindi tumitingin. May pupuntahan ako kay mama, pwede naman akong sumama pagkatapos, hindi kailangan, tumahimik ito sandali. Hindi lahat ng bagay kailangan mong gawin mag-isa. Napahinto si Lydia sa pagsasalansan ng mga pin. Dati, baka natuwa pa siya sa ganoong pangungusap, ngayon, parang may halong pait na umakyat sa bibig niya. Nakakatuwa, sabi niya, marahan pero matalim, na ngayon mo lang naisip sabihin iyan, naramdaman niya agad ang pagsisikip ng hangin. Hindi naman niya planong saksakin ng ganoong linya ang simpleng usapan tungkol sa meeting sa school. Ngunit sa mga sugat na hindi pa naghihilom, kahit ang mababaw na kilos, ay madaling maging daan tungo sa mga bagay na matagal nang naiipon. Alam ko, sabi ni Andres, late ko na ring naisip ang maraming bagay.
Hindi siya sumagot, nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng mga pin, isa-isa. Ngunit sa loob niya, may kung anong huminto sa tuloy-tuloy na pagtatanggol. Sapagkat iyon marahil ang pinakamalapit na narating ni Andres sa pag-amin na hindi lamang si Celeste ang problema. May mas matagal, mas luma, mas tahimik na pagkukulang na ngayon lang nito kayang tingnan dahil lamang napilitan. Hindi sapat ang pag-aming iyon upang magpatawad siya, ngunit sapat marahil iyon upang aminin din sa sarili na ang kwento nilang mag-asawa ay hindi nagsimula sa kafe. Matagal na iyong sinulat sa mga gabing pareho silang pagod at piniling manahimik sa mga tanong na hindi itinuloy, sa mga pangangailangang pinagsiksikan niya sa sarili upang huwag maging pabigat, at sa isang lalaking marunong manatili sa bahay, ngunit hindi natutong manatili sa usapan. Nang gabing iyon, bago siya matulog, napatingin si Lydia sa bakanting bahagi ng aparador. Hindi na iyon kasing laki ng unang gabi niyang napansin, marahil dahil nasanay na ang mata. Ngunit hindi pa rin ito neutral. Para itong lugar sa loob ng bahay na nagsasabing may desisyon ng nagawa kahit wala pang pangwakas na pasya. Humiga siya at pinatay ang ilaw. Mula sa kabilang kuwarto, mahina niyang narinig ang yabag ni Andres, ang tunog ng cabinet, ang lagitik ng hanger, ang ordinaryong musika ng isang taong nag-aayos ng sariling gamit sa lugar na hindi naman talaga kanya dati. At habang nakahiga roon si Lydia sa dilim, hindi niya alam kung alin ang mas mabigat. Ang katotohanang siya ang nagpalipat ng mga damit nito, o ang mas tahimik na katotohanang kahit matapos niya iyong gawin, kahit mailipat ang tela, hanger, at amoy ng sabon sa ibang silid, naroon pa rin sa loob niya ang tanong na hindi niya maitulak pasulong o maibalik pa atras, kung ang paglayo bang ito ay simula ng pagputol. O ito lamang ang unang tapat na distansyang kinailangan nilang dalawa, para sa wakas ay makita kung may natitira pa bang kayang tawaging kanila ng hindi nagsisinungaling sa sarili. Dumating ang mga susunod na linggo ng walang malinaw na anunsyo, gaya ng pagdating ng tag-ulan sa lungsod, hindi isang araw biglang buhos, kundi paunti-unting pagdilim ng hapon, paglamig ng sahig, pagbigat ng hangin. Sa bahay ni Lydia at Andres, ganoon din. Wala nang bagong pangalang pumasok, wala nang bago pang lihim na kailangang tuklasin, wala ring eksenang makapagtatapos sana ng lahat sa isang bagsak. Ang meron lamang ay ang patuloy na pag-iral ng mga bagay na dati nilang ginagawa ng hindi pinag-iisipan, paglalagay ng tuwalya sa likod ng banyo kapag maulan, pag-aalis ng mga dahon sa kanal sa tapat ng gate, pagbilang kung sapat pa ang laman ng gasol, pagtanong kung kailan ang bayad sa field trip ni Ino, at sa loob ng mga payak na gawaing iyon, nananatili ang hindi nila malampasan, na bawat araw na tahimik silang magkasama ay hindi na katulad ng dati, at bawat araw na hindi sila sumisigaw ay hindi rin nangangahulugang gumagaling na ang sugat. Napansin ni Lydia na may mga umagang halos nanunumbalik ang dating porma ng pagsasama nila, hindi dahil bumalik ang tiwala kundi dahil may sariling ugali ang katawan sa nakasanayan. Iaabot ni Andres ang kutsara kapag nasa kalan siya. Sasabihin niyang maulan kaya magdala ng payong si Ino. Si Lydia naman ay magtitira ng kape para sa asawa nang hindi muna iniisip kung dapat pa ba. Pagkatapos, sa mismong sandaling napapadali ang isa o dalawang galaw, may biglang aakyat na pait sa dibdib niya, para bang ipinapaalala ng sarili niyang loob na hindi niya pwedeng ipagkamaling kapatawaran ang automatikong pagkilos. Ayaw niyang maging mababaw ang sugat. Ayaw rin naman niyang maging isang anyo ng paghihiganti ang bawat araw. Doon siya lalong napapagod sa pagbalanse sa pagitan ng hindi pagpapanggap at hindi rin pagkahulog sa malaon ng galit na baka ikabawas na rin ng sarili niyang dangal. Si Andres, sa sariling paraan, ay tila natutong manahimik ng mas buo, hindi na ito nagtangkang ipaliwanag ng paulit-ulit ang nangyari. Hindi na rin ito nag-aalok ng mga pangungusap na parang bandage na ipinatong lamang sa ibabaw ng bagay na hindi kayang tahiin. May mga gabing uuwi ito ng maaga at didiretso sa kusina para magtanong kung may kailangan bang bilhin kinabukasan. May mga gabing magkukusang maghugas ng pinagkainan ni Ino. May mga sabadong siya mismo ang magwawali sa garahe, nang hindi hinihintay na sabihin ni Lydia. Hindi iyon mga bagay na dati nitong hindi ginagawa kailanman, marunong naman talaga si Andres sa tungkulin. Ngunit ngayon may kaibhan ang pagganap nito sa mga iyon. May isang uri ng kababaang loob na hindi pa sanay isuot ng lalaki, iyong anyong hindi nagpapalaki sa sarili bilang maayos na ama o responsableng asawa, kundi simpleng gumagawa ng kailangang gawin, dahil alam nitong wala itong karapatang humingi agad ng ginhawa. Minsan, naaawa si Lydia rito, minsan, naiinis siya sa sariling naaawa. Minsan naman, mas nakakainsulto pa ang awa kaysa galit, dahil pakiramdam niya'y binabaligtad niya ang pagkakasunod-sunod ng dapat niyang protektahan.
Ngunit hindi marunong sumunod sa simpleng katarungan ang damdamin. Habang tumatagal, lalo niyang nauunawaan na hindi lang si Andres ang kailangang suriin niya, kundi ang sarili rin niyang buhay sa loob ng kasal na iyon. Isang hapon, matapos niyang ihatid si Mama sa klinik at makauwi ng hating gabi na ang pagod, naupo siya sa dining table habang tulog na si Ino at abala si Andres sa paglalagay ng reseta sa envelope. Hindi niya hiniling dito ang tulong sa araw na iyon, kusa itong sumama sa paghatid, naghihintay sa labas ng consultation room, nagbayad sa cashier nang hindi sila nag-uusap kung sino ang sasalo sa halaga. Sa daan pa uwi, tahimik lamang sila. Ngunit hindi na tulad ng mga katahimikang puno ng iwas, parang mas kahawig ng 2 taong kapwa pagod, at alam na hindi iyon ang tamang oras para gumawa ng panibagong sugat. Nang makaupo siya sa hapag at maramdaman ang kirot ng likod, bigla niyang naisip ang dami ng mga taon na magkasama silang gumawa ng buhay hindi perpekto, hindi romantiko sa paraang gustong ikwento ng pelikula, ngunit totoo sa paulit-ulit na pag-aalaga sa mga praktikal na pangangailangan. Hindi niya alam kung ang kaisipang iyon ay pagtatanggol sa sarili laban sa pagputol o simpleng pagtanggap sa bigat ng pinagsamahan. Narinig niyang nagsalita si Andres mula sa kusina. May follow-up pa si Mama sa 1 buwan. Alam ko, sagot niya. Sinulat ko na, pwede akong mag-leave para samahan kayo. Tumingin siya rito. Dati, maaaring naisip niyang ganoon naman talaga ang dapat. Ngayon, bawat alok ay tila may nakadikit na tanong. Ginagawa ba niya ito dahil natutunan na niyang lumapit? O dahil sinusubukan niyang ibalanse ang pinsalang nagawa niya? At bakit kailangang lagi niyang itanong iyon sa sarili? Hindi ba pwedeng sabay na totoo ang dalawa? Tingnan natin, sabi niya. Tumango lang si Andres, wala nang dagdag. At sa simpleng hindi pagpwersa nitong gawing madamdamin ang sandali, may kakaunting ginhawang dumaan sa loob ni Lydia na agad din niyang pinigilan sa pangalan, hindi pa iyon kapayapaan. Ngunit marahil, naisip niya, may mga uri ng paglapit na hindi nagsisimula sa matamis na pangungusap, kundi sa pagtanggap na hindi mo pwedeng ipilit ang oras ng paggaling ng taong nasaktan mo. Isang Sabado, natulog si Ino sa bahay ng pinsan matapos ang birthday party, at unang beses sa matagal na panahon na naiwan silang dalawa sa bahay ng walang batang kailangang asikasuhin o tahimik na inaalala. Maulan ng bahagya, iyong klaseng ulan na hindi malakas ngunit tuloy-tuloy, at may amoy singaw mula sa kalsada na pumapasok kapag bahagyang bukas ang bintana. Nasa sala si Lydia, nakaupo sa gilid ng sofa, at nagtatanggal ng mga litrato mula sa lumang sobre na nakita niya sa drawer habang naghahanap ng warranty ng electric fan. Hindi naman niya sinasadyang magbalik tanaw. Napadpad lang siya sa mga lumang printout mga larawang kinunan noong 2 taon pa lamang si Ino, noong may outing sa Batangas. Noong bagong lipat sila sa bahay na iyon at hindi pa kulay kremang singaw ang dingding sa may kusina, dumaan si Andres mula sa hallway at napahinto nang makita ang mga larawan sa mesa. Nasa drawer pala yan, sabi nito. Oo, tugon ni Lydia. Akala ko nawala na. Hindi agad ito umalis. Umupo sa isang armchair sa tapat niya, hindi masyadong malapit. Sa pagitan nila ay ang mababang mesa na may kalat na litrato, isang basong tubig, at payong na pinatutuyo. May isang larawan doon na hawak ni Lydia nang hindi namamalayan siya, at si Andres sa harap ng lumang apartment nila sa Pasig. Payat pa siya, mas mahaba ang buhok, si Andres ay mas bata ang noo. Hindi pa gaanong mabigat ang mga mata. Hindi sila mukhang masayang-masaya. Ngunit may isang uri ng pag-asa sa tindig ng kanilang mga katawan noon, lalo na sa paraan ng bahagyang paglapit ng balikat ni Andres sa kanya, na para bang may posibilidad pang hindi natutupok ng araw-araw. Naalala mo to? Tanong nito. Oo, bago tayo lumipat. Oo. Muli na namang tumigil ang usapan sa simpleng oo, ngunit sa halip na umalis, nanatili si Andres doon. Tiningnan nito ang isa pang litrato. Iyong hawak si Ino na bagong gupit ang buhok at umiiyak dahil ayaw magpakuha ng picture. Napangiti si Andres, mahina lang, sa ngiting iyon, hindi naisip ni Lydia si Celeste. Ang naisip niya ay ang mga napakahabang taon na hindi naman pawang sakit, at agad din siyang napagod sa sariling isip. Hindi dahil mali ang magbalik ng kabuuan sa isang tao, kundi dahil natatakot siyang baka ang pagiging makatarungan niya sa alaala ay unti-unting gawing maliit ang mismong dahilan kung bakit sila umabot dito. Lydia, sabi ni Andres pagkaraan ng mahabang katahimikan, may gusto sana akong itanong, hindi siya sumagot agad. Ano? Kapag iniisip mo ang mga nakaraang taon natin, pakiramdam mo ba sayang lang? Tiningnan niya ito ng diretsyo.
Ang tanong ay hindi tulad ng inaasahan niyang maririnig mula sa isang lalaking nahuli sa gitna ng emosyonal na pagtataksil. Hindi ito may pag-asa pa ba? Hindi ring mahal mo pa ba ako? Mas payak, mas mapanakit sa ibang paraan. Sayang lang ba? Hinayaan muna niyang tumagal ang pagitan bago sumagot dahil alam niyang hindi pwedeng madaliin ang ganoong mga salita. Hindi, sabi niya sa huli, at totoo iyon. Hindi sayang. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang dibdib ni Andres. Parang may mabigat na pigil na huminga, pero hindi rin ibig sabihin na dahil hindi sayang, kailangan kong pilitin ang sarili kong manatili sa parehong anyo ng buhay. Tumango ito, matagal. At sa mismong pagtango na iyon, may kung anong lumuwag at sumikip ng sabay sa loob ni Lydia. Sapagkat para ngayon lang nila tunay na narating ang lugar na hindi na umiikot sa pagtuklas kung ano ang nangyari, kundi sa mas mahirap na tanong kung ano ang gagawin sa natitirang totoo. Hindi ko inaasahan na basta ka na lang babalik sa dati, sabi ni Andres. Hindi na rin ako umaasa sa dati, sagot niya, iyon nga siguro ang problema. Sa loob ng mga sumunod na araw, ang usapang iyon ay hindi na nila binalikan ng tuwiran, ngunit parang may nailipat sa bahay na hindi maituturo. Hindi gumanda agad ang lahat. Hindi rin sila biglang naging magaan sa isa't isa. Ngunit unti-unting naging mas totoo ang mga galaw. Mas kaunti ang pagpapanggap na may kailangan pang protektahang ilusyon. Isang umaga, habang pinapasuot ni Lydia si Ino ng ID lace bago pumasok, biglang nagtanong ang bata, magkatabi na ba kayo ni Papa matulog ulit? Napahinto siya. Ang mga batang 10 taong gulang ay minsan parang mga tahimik na tagapagsalita ng mga bagay na pinipilit itago ng matatanda. Nasa kusina si Andres noon, naglalagay ng tubig sa tumbler, at tiyak niyang narinig din ang tanong, bakit mo natanong? Marahang tanong ni Lydia, nagkibit balikat si Ino. Wala lang. Dati kasi kapag umiihi ako sa gabi, minsan sa sala si Papa. Ngayon minsan wala na. Wala namang sama ng loob sa boses ng bata, kuryosidad lamang. Ngunit ang simpleng pag-oobserbang iyon ay tumama kay Lydia sa paraang hindi niya inasahan. Sa lahat ng pagsisikap nilang huwag gawing sentro ng buhay ng anak ang lamat nila, may mga bakas pa ring nakikita ito. Minsan doon muna si Papa kasi nagtratrabaho pa, sabi niya. Hindi lubos na kasinungalingan ngunit hindi rin buong totoo. Tumango si Ino na tila sapat na iyon. Ngunit matapos umalis ang bata, nanatili si Lydia sa may pintuan ng ilang segundo, hawak ang strap ng bag nito na naiwan sa mesa. Narinig mo? Tanong ni Andres mula sa kusina. Oo, ayokong idamay si Ino. Napatingin siya rito. Hindi naman nating intensyon. Alam ko. May katahimikang sumunod na kakaiba ang bigat. Noon lamang niya lubusang hinarap ang tanong na ilang linggo na niyang pinalalampas. Gaano katagal ba pwedeng ipagpaliban ng dalawang magulang ang malinaw na desisyon nang hindi unti-unting lumilikha ng klima sa bahay na kahit hindi maipaliwanag ng bata ay natututunan na nitong iangkop ang sarili. Hindi niya gustong magpakatanga sa ngalan ng pamilya. Hindi rin niya gustong gumawa ng hakbang na magiging bigla para kay Ino dahil lamang napagod siya sa dikatiyakan. Sa buong araw na iyon, habang namamalansiya, nagbabayad sa online banking, at nagsasaing, iyon ang bumabalik sa isip niya, hindi na lang pala ito tungkol sa sarili niyang sugat o sa pagtutuos nilang mag-asawa. May bata ring lumalaki sa loob ng hangin na ginagawa nila. At ang tanong ay hindi simpleng magsasama pa ba tayo, kundi anong uri ng pagsasama ang nakikita ng anak natin bilang normal. Nang gabing makauwi si Andres, nadatnan siya nitong tahimik sa dining table, walang hawak na kahit ano. Hindi iyon pangkaraniwan sa kanya, palaging may gulay na hinihiwa, listahang sinusulat, o damit na tinutupi. Umupo ito sa tapat niya nang hindi muna nagtatanggal ng relo. May iniisip ka, sabi nito, napangiti si Lydia ng bahagya sa linyang iyon. Dati, baka nainsulto siyang kailangan pang sabihin ng ganoon ang halata. Ngayon, narinig niya rito ang kakaibang pagsasanay hindi natural, ngunit may pagsubok na tumingin. Oo, sagot niya. Tungkol kay Ino. Tumuwid ng kaunti si Andres. Ano? Hindi ko gustong lumaki siya sa bahay na puro bitin at pakiramdaman. Matagal itong hindi nagsalita, ayoko rin, sabi nito, pero hindi ko rin alam kung ano ang tama. Wala namang sigurong buong tama. Tumango siya sa sariling pangungusap, bago pa ito makapag-react. Ang alam ko lang, hindi ako makakabalik sa dati. At hindi ko rin yata kayang manatili sa ganitong kalahati ng walang hanggan. Nakita niyang nilunok muna ni Andres ang sagot bago ito magsalita. Ang sinasabi mo ba, hindi nito tinapos? Ang sinasabi ko, marahang putol niya, baka kailangan nating ihinto ang pagpapanggap na kaya nating ayusin ito sa loob ng bahay nang hindi inaamin na may nabago ng porma.
Naramdaman niya ang sarili niyang pulso sa dulo ng mga daliri. Hindi siya galit, hindi rin siya buo ang loob. Ngunit may antas na ang pagod niya kung saan mas nakakatakot ang patuloy na paglutang kaysa sa posibilidad ng pampang na hindi pa niya nakikita. Gusto mo bang maghiwalay na tayo? Tanong ni Andres. Sa wakas ay tuwid na, hindi iyon tahasang paninisi. Halos parang tanong ng taong natuto ng hindi hulaan ang ibig sabihin ng gitna. Matagal bago siya sumagot. At sa mahabang pagitan na iyon, halos narinig niya ang tunog ng ulan sa bubong, ang mahinang ugong ng ref, ang pagdaan ng tricycle sa labas. Ayokong magdesisyon dahil lang sugatan ako, sabi niya. Pero ayoko ring manatili dahil lang natatakot akong mawala ang anyong nakasanayan. Napayuko si Andres. Naiintindihan ko, hindi niya alam kung totoong lubos nitong naiintindihan. Marahil wala sa kanilang dalawa ang kayang ganap na maunawaan ang kabuuan ng sandali. Ngunit may bigat ang simpleng hindi pagtutol. May nahanap si Mercy na maliit na apartment malapit sa school ni Ino, sabi ni Lydia makalipas ang ilang sandali. Hindi niya ito binitawan agad noon pang nakaraang linggo nang may nabanggit ang kapatid, dahil hindi pa siya handang gawing anyo ang posibilidad. Ngayon, sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili na inilalabas ang ideyang iyon sa harap ng asawa. Pangit ang banyo, dagdag niya, halos walang saysay, marahil dahil kailangan niyang hawakan ang isang praktikal na detalye para hindi siya lamunin ng bigat ng sinasabi niya. Pero tahimik ang area, at malapit sa sakayan. Matagal na nakatingin sa mesa si Andres. Saan ka? Saan kayo titira? Hindi ko pa sinasabing lilipat agad kami. Pinili niya ang salita ng maingat. Ang sinasabi ko lang, gusto kong makita kung ano ang itsura ng buhay, kung hindi natin pinipilit araw-araw na magkasama sa iisang bubong na parang hindi na bago ang lahat. Ngayon tumingala si Andres, at sa mga mata nito ay may lungkot na hindi ipinagmamalaki ang sarili. Hindi rin humihingi agad ng awa. At gusto mo bang doon kayo ni Ino? Hindi ko pa alam ang pinakaayos para sa kanya. Totoo iyon. Higit sa lahat, iyon ang hindi niya gustong gawing sandata laban dito. Ayaw niyang kunin si Ino bilang moral na panalo sa sugatang bahagi ng pag-aasawa nila. Ngunit kailangan din niyang maging tapat, hindi na niya kayang umasa lamang na ang presensya ng ama sa iisang bahay ay sapat na dahilan para manatiling buo ang porma ng pamilya. Pwede naman akong umalis dito, sabi ni Andres pagkaraan. Nagulat si Lydia sa bilis at kapayakan ng alok, hindi dahil ayokong makita si Ino araw-araw, dagdag nito agad. Kundi, kung iyon ang mas hindi magugulo siya. Hindi niya inaasahan ang sakit na dulot ng pangungusap na iyon. Marahil dahil doon niya unang nakita ng malinaw ang isa pang anyo ng pagkawala hindi na lamang bilang takot niya, kundi bilang aktwal na posibilidad para sa lalaki ring ito na maaaring hindi magising araw-araw sa parehong bubong ng anak nila. At sa pagkilos na iyon ng isip, muntik na siyang umurong. Napakabilis palang maging marupok kapag ang tanong ay hindi na simpleng asawa laban sa sarili, kundi ama at anak, tahanan at gawi. Mga ordinaryong umagang wala na sa dati nitong ayos, ngunit pinigilan niya ang sarili sa isang bagay na matagal niyang natutunan. Ang awa ay hindi dapat gawing kapalit ng malinaw na pasya. Hindi kita gustong paalisin bilang parusa, sabi niya. Ayoko rin namang palitawin na ako ang may buong karapatan dito at ikaw wala. Pero nasaktan kita. Oo, walang palamuti ang pagkakasabi niya. At hindi mababago iyon kahit sino pa ang unang umalis o manatili. Ilang gabi pa ang lumipas bago nila muling binalikan ang usapang iyon. Sa pagitan, tuloy ang ordinaryo, homework ni Ino, ulan, pagtaas ng presyo ng galunggong, check-up ni Mama, simpleng paalala kung may kulang na suka o toyo. Ngunit may naibang kabigatan na sa hangin ngayon, sapagkat ang dati abstraktong tanong ay nagkaroon na ng praktikal na anyo. Isang linggo ng hapon, matapos magsimba at kumain ng lugaw sa labas dahil tinamad ng magluto, dinala sila ni Mercy sa apartment na nabanggit niya. Maliit nga ang banyo, may bitak ang tiles sa may kusina at masyadong manipis ang dingding sa sala. Ngunit tahimik ang eskinita at sa may bintana ng maliit na kwarto ay may tanawing hindi maganda ngunit bukas bakod ng kapitbahay, ilang sampayan, piraso ng langit. Habang pinagmamasdan iyon ni Lydia, hindi niya naramdaman ang ginhawang inaasahan niyang dala ng bagong simula. Ang naramdaman niya ay pagod, lungkot, at kakaibang linaw. Hindi ito romantikong paglaya, hindi ito paghihiganti, isa lamang itong posibilidad ng espasyong mas kaunti ang pakiramdaman. Nang makalabas sila, naglakad si Mercy sa unahan kasama si Ino na tuwang-tuwa sa ice cream, naiwan sina Lydia at Andres sa likod. Ano sa tingin mo? Tanong ni Andres, nakatingin pa rin sa gate ng apartment. Pwede, sagot niya, hindi maganda, pero pwede. Tumango ito.
Pagkatapos ng ilang hakbang, sinabi nito, kung gusto mo, ako na muna sa kondo ni Paolo sa Pasig. May spare room siya. Para si Ino pa rin dito. Napahinto si Lydia. Sa unang tingin, iyon ang pinakamadaling solusyon. Hindi gagalawin ang school ni Ino, hindi lilikha ng malaking pagbabago sa araw-araw ng bata, at hindi rin niya kailangang magmadaling humanap ng lilipatan. Ngunit sa likod ng pagiging praktikal, may kung anong kumirot sa kanya. Ang bahay na ito, kahit puno ng alaala nilang dalawa, ay hindi rin naman basta sa kanya lang, at kung si Andres ang aalis. Hindi ba't muli na naman siyang maiiwan sa posisyong tila siya ang tahimik na nananatili sa sentro, habang ang lalaki ang umaangkop sa gilid. Hindi niya alam kung bakit mahalaga pa iyon sa puntong ito, ngunit mahalaga, ayaw niyang gawing simple ang isang kasal na hindi rin naging simple. Pag-iisipan ko, sabi niya, hindi na siya tinanong pa nito. Sa sumunod na linggo, nagkaroon ng araw na maaga umuwi si Lydia mula sa palengke at nadatnan si Andres sa sala, nag-iisa, hawak ang lumang robot toy ni Ino na matagal nang sira. Pinapagana mo pa? Tanong niya. Tinitingnan ko lang kung may loose wire. Tumingin ito sa kanya, saka sa laruan. Naalala mo noong binili natin to sa Divisoria, nag-away pa tayo dahil sabi mo sobrang mahal. Halos napangiti si Lydia, mahal naman talaga noon. Tapos kinabukasan, bumili ka rin ng extra batteries. Hindi niya alam kung bakit sa simpleng alaala ng murang laruan at extra batteries ay biglang may humaplos na pagod sa puso niya. Ang mga pagsasama pala ay hindi lang nasisira sa malalaking kasalanan, pinapabigat din sila ng maliliit na alaala na ayaw pumayag na gawing masama ng buo ang isang tao. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Andres, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, hindi ko alam kung saan tayo pupunta pagkatapos nito. Ako rin, sagot nito. Pero may alam ka na ba sa isang bagay? Huminga muna siya. Oo. Ano? Tiningnan niya ang laruan sa kamay nito, hindi muna ang mukha. Na hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagsasama natin bilang asawa sa paraan noon. Hindi ito nagsalita agad. Hindi rin siya nagmadali, at hindi ko sinasabi iyan dahil gusto na kitang burahin, dagdag niya. Hindi ko rin sinasabing wala ka ng halaga sa akin. Ang sinasabi ko lang, may nasira na hindi na kayang takpan ng pag-uulit ng mga dating galaw. Narinig niya ang mahinang paghinga ni Andres. Ibig sabihin, kailangan nating tumigil sa pag-asa na babalik ito sa anyong kaya nating tawaging kasal na buo. Nang sabihin niya iyon, saka lamang niya tunay na naramdaman ang bigat ng pasya. Hindi ito tagumpay. Wala itong ginhawang dala ng moral na pagkapanalo, para itong dahan-dahang paglalagay ng isang bagay sa lamesa na matagal mo nang alam ang hugis pero ayaw mong hawakan ng tuwiran. Matagal bago nagsalita si Andres. Kung iyon ang kaya mong maging totoo sa sarili mo, sabi nito, hindi kita pipigilan. At sa sandaling iyon, may bahagi sa kanya ang gustong magalit dahil napakakalma ng sagot, napakabait, halos marangal. Ngunit agad din niyang naunawaan na baka ito na rin ang natutunan ng lalaking ito mula sa lahat ng kanilang pinagdaanan, na may mga pinsalang hindi natutubos ng pananatili lamang. Hindi ibig sabihin na ayoko nang maging ama ka kay Ino, sabi niya, alam ko, at hindi ibig sabihin na wala na akong pakialam sayo. Ngayon lang tumingin si Andres sa kanya ng buong buo, at sa mga mata nitong iyon ay nakita niya ang pinakamatapat na lungkot na naibigay nito sa kanya, mula nang magsimula ang lahat. Iyon nga siguro ang mas masakit, sagot nito. Sa sumunod na buwan, dahan-dahang inayos ang mga praktikal na bagay, hindi nila ito ipinagsigawan sa pamilya. Sinabihan lamang si Mama na may ilang pagbabagong gagawin sa tirahan para mas malapit sa school schedule ni Ino, kalahating totoo, sapat muna. Si Mercy lamang ang lubos na nakaalam, at maging siya ay hindi rin naging masalita, marahil dahil nakitang hindi ito laban na kailangang pasiglahin, kundi pagod na kailangang pagdaanan. Sa huli, si Andres ang pansamantalang lumipat sa spare room ni Paolo sa Pasig, habang si Lydia at si Ino ay nanatili muna sa bahay. Hindi ito permanente, iyon ang paulit-ulit nilang sabi sa isa't isa, at marahil pati sa sarili hindi dahil umaasa pa silang magbalikan bilang mag-asawa, kundi dahil ayaw nilang gawing biglang hatol ang lahat para kay Ino. Bawat hapon, dumarating pa rin si Andres para ihatid o sunduin ang bata kung kaya ng oras, at tuwing Sabado ay siya ang kasama nito sa review sa math at pagbili ng school supplies. May mga gabi ring sabay silang tatlo sa hapag, hindi na bilang mag-asawang nagpipilit magmukhang buo, kundi bilang pamilyang binabago ang anyo, habang sinusubukang huwag gawing pandurog ang pagbabago, hindi ito madali. May mga gabing pagka-uwi ni Andres sa Pasig, ay tahimik na uupo si Lydia sa kusina at iisipin kung tama ba ang ginawa niya,
kung masyado ba siyang naging matigas, kung may ibang bersyon ba ng pasensya ang dapat sana niyang ibinigay. At may mga umaga na manggigising siya ng mas magaan. Mapapansing hindi na niya kailangang sukatin araw-araw ang tono ng katahimikan sa bahay, at maiisip na marahil hindi kalupitan ang pagpili ng espasyong hindi niya kailangang magpanggap. Si Ino, sa paraang tahimik ng mga batang natutong mag-adjust, bago pa man malinaw ang paliwanag, ay unti-unting nasanay sa bagong schedule. Sa bahay ni Papa ako sa Saturday. Itatanong nito na parang ordinaryong logistics lang, at minsan sasabihin pa, pwede bang dito muna siya kumain? Kapag ganoon, tumitingin muna si Lydia kay Andres, at kadalasan ay tumatango siya. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang kakaibang anyo ng pagkawala, hindi tuluyang pagputol, kundi ang pag-amin na ang mga taong minsang nakahiga sa iisang kama ay matututong magsalo na lamang sa hapag, sa schedule, sa pagpapalaki ng anak, at may sariling lungkot ang kahinhinang iyon. Isang maulang hapon ng Agosto, matapos ihatid ni Andres si Ino mula sa school at maihatid ang bata sa loob para magpalit. Tumayo silang dalawa sa may pinto habang inaayos ni Lydia ang basang buhok ng anak gamit ang tuwalya. Ma, pwede ba akong manood muna? Tanong ni Ino. Tapos ka na ba sa homework? Mamaya na. 30 minutes lang. Tumakbo na ang bata sa sala. Naiwan uli sila sa may pintuan. May patak pa ng ulan sa manggas ni Andres. May dala akong bayad sa field trip, sabi nito, inaabot ang envelope, kinuha iyon ni Lydia. Salamat, hindi agad ito umalis. Sa mga ganitong maikling sandali, minsan mas mabigat ang katahimikan, kaysa noong magkasama pa sila sa iisang bubong, dahil wala ng pretensyon ng pagiging automatikong kabahagi. Kailangan ng piliin bawat segundo kung lalakad palayo o magsasalita pa. Kumusta ka? Tanong ni Andres. Payak lamang, ngunit hindi formal. Napansin niya iyon. Okay lang, sagot niya. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, ang okay lang na iyon ay hindi simpleng panangga. Hindi rin kumpleto, ngunit mas malapit sa totoo. Ikaw, okay lang din. May bahagya silang ngiti kapwa, hindi dahil magaan ang lahat, kundi dahil pareho nilang nakita ang kahinaan ng parehong sagot at wala nang gana ang sinuman na pagandahin pa iyon. Nakita ko si Celeste minsan sa office, sabi ni Andres bigla, at napatingin si Lydia, hindi sa selos. Sa pagkagulat na binanggit nito ng hindi pinilit, wala na kaming usap, dagdag nito. Hindi ko naman sinasabi para, alam ko, putol niya, marahan, at totoong ang alam niya. Hindi na iyon paghingi ng puntos. Marahil simpleng pagnanais lamang na huwag nang magkaroon pa ng bakanting bahagi sa katotohanang, hindi alam ng isa, napakaliit ng sandaling iyon, ngunit may kakaiba itong bigat. Noon, binigyan sana siya nito ng pangungusap na ganoon ng una pa lamang, at marahil hindi rin maiiligtas noon ang kasal nila. Ngunit iba pa rin ang bigat ng isang lalaking natutong magsabi ng diretsyo, kahit wala na siyang agarang mapapala mula rito. Salamat sa pagsabi, sagot ni Lydia. Tumango si Andres, sa kanya napansing mas pumayat ito ng kaunti, o marahil mas kita lamang ngayon, dahil hindi na nito itinatago ang pagod sa likod ng pagiging karaniwan. Gusto sana niyang sabihing magpayong ito ng maayos, o wag magpalipas ng gutom sa pasig, o magpahinga kapag masama ang pakiramdam. Hindi niya sinabi, hindi dahil wala Kate kilang pakialam, kundi dahil may mga uri ng pag-aalaga na kailangan ng magbago ng anyo kapag tapos na ang pagiging mag-asawa. Sige, sabi ni Andres, aalis na ako. Tumango siya. Ngunit bago ito tuluyang makalayo sa gate, bigla niyang tinawag ang pangalan nito. Lumingon ang lalaki. Andres. Oo. Humigpit ang hawak niya sa envelope ng field trip. Hindi sayang, sabi niya. Hindi niya pinangalanan agad kung ano. Hindi na rin kailangan. Kita niyang naintindihan nito. Tumitig ito sa kanya ng ilang segundo, at sa maikling sandaling iyon ay tila dumaan sa pagitan nila ang lahat, ang lumang apartment, ang unang mga taon ng pag-a-adjust, ang mga panahong kulang ngunit matiwasay, ang cafe, ang aparador, ang guest room, ang pag-alis, ang bata sa sala na nanonood ng cartoons na hindi alam kung gaano karaming uri ng pag-ibig ang kailangang mamatay ng bahagya para matutong hindi magsinungaling ang mga matatanda. Hindi rin sa akin, sagot ni Andres sa wakas. Umalis ito pagkatapos, mahinahon lang, walang pagtatangka na pahabain pa ang sandali. Isinara ni Lydia ang gate at pumasok sa bahay. Sa sala, abala si Ino sa tablet at humirit agad ng pwede bang pansit canton bukas? Na para bang iyon ang pinakamahalagang tanong sa daigdig, napangiti siya ng bahagya. Hindi healthy. Please, tingnan natin. Pumasok siya sa kusina, inilapag ang envelope sa ibabaw ng refrigerator,
at tumayo roon ng ilang sandali. Sa loob ng bahay na ito, marami nang nabago ngunit marami ring nanatili. Nariyan pa rin ang lampshade na hindi nila napalitan. Nariyan pa rin ang guhit sa dingding mula sa laruan ni Ino noong 6 na taong gulang ito. Nariyan pa rin ang mug ni Andres sa pinakalikod ng cabinet dahil wala pa namang dahilan para itapon, at marahil hindi kailanman magkakaroon ng ganoong simpleng dahilan. Ang mga pagtatapos pala ay hindi laging malinis. Minsan, hindi mo rin malalaman kung tapos na nga ba ang isang uri ng pag-ibig o nagbago lang ang silid na tinitirhan nito sa loob mo. Hindi na asawa ni Lydia si Andres sa paraang dati niyang pinanghawakan. Hindi na rin siya ang babaeng kayang maghintay sa kusina habang umaasang may babalik na bersyon ng lambing na matagal nang nailipat sa iba. Ngunit hindi rin nabura ang lahat. May natira hindi sapat upang ibalik ang kasal, ngunit sapat marahil upang gawing mas maingat ang kanilang pagharap sa isa't isa, sapat upang hindi sila maging dayuhan sa kasaysayang magkasama nilang ginawa, sapat upang manatili ang paggalang sa gitna ng pagkapunit. Pinatay niya ang ilaw sa kusina at lumipat sa sala, umupo sa tabi ni Ino, habang pinapanood ng bata ang makukulay na karakter sa screen. Inayos niya ang basang buhok nito sa noo. Sa labas, mahinang-mahina ang ulan. Sa loob, may mga bagay nang hindi maibabalik at may mga bagay ding hindi na kailangang piliting ibalik. Nandoon pa rin ang lungkot, oo, at marahil mananatili iyon sa mahabang panahon, kagaya ng amoy singaw na hindi agad nawawala sa dingding kapag panahon ng tag-ulan. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming buwan, ang lungkot na iyon ay hindi na puro takot. May kasama na itong payak na linaw na may mga buhay na hindi nasira dahil walang halaga, kundi dahil ang mga taong nasa loob nito ay dumating sa puntong kailangan nilang maging totoo, kahit hindi na maayos ang magiging hugis pagkatapos. At habang nakaupo si Lydia roon sa tabi ng anak nila, hindi niya inisip ang mga susunod na taon ng buo. Hindi muna. Sapat na ang gabing iyon, ang mahinang ulan, ang tanong ng bata tungkol sa pansit canton, ang envelope sa ibabaw ng refrigerator. At ang kaalamang sa gitna ng lahat ng nawala, may isang bagay silang nagawang huwag tuluyang patayin. Ang kakayahang tumingin sa katotohanan nang hindi na kinakailangang takpan ito ng katahimikang dati nilang inakalang makapagliligtas sa kanila.